years old, million. Eh, sabi ko, ba't hindi ko susubukan? Ikaya nga ng bata, ikaya ko rin. Diba? Doon po ako nag-start mag-business at doon po ako nag-start na i-open yung mind ko. Actually, lahat po tayo, alam ko naman na hindi lahat tayo open-minded talaga. So, naging open lang yung mindset ko nung time na nag-a-attend ako ng mga ganitong training, nag-a-attend ako ng mga trainings. Kasi lahat po talaga sa trainings nakukuha. Alright? So, ang dami po nating na-experience, no? At hindi ko rin to first company, meron din po akong previous company. And the second company ko po si Livegood. At ito na po yung last company na, 'di ba, papasukan natin. Alam niyo kung bakit? Lifetime ang Livegood. Hindi po ito pang 1 buwan, pang 3 buwan, pang 5 taon lang. Habang buhay na negosyo. Okay? And I'm a professional network marketer. Actually, lahat po tayo professional network marketer. Hindi ka lang magiging professional network marketer pag ikaw ay nanloko o nagloko sa negosyo mo. Alright? Magiging ethical ka or magiging scammer ang dating mo. Actually, napakadali lang manloko ng tao kung yun ang goal mo. Pero hindi eh. Ang itinuturo natin dito, kung paano tumulong, kung paano talaga, di ba, mag-grow yung isang tao at hindi manloko. Kasi aanhin mo ang napakalit na capital kung, 'di ba, integrity mo naman ang masisira. 'Di ba? Kaya sabi ko, hindi nga ako nagloko dun sa malaking capital. Ito pa kaya na, 'di ba, 3,000 lang ang halaga, lulukuhin mo isang tao. Hindi. Kaya sabi pa nga kung ano yung itinanim mo, yun ang anihin mo. Pag nagsisimula ka rito sa Libgod, nagtanim ka ng mali, hanggang sa dulo, mali po ang resulta. At hindi ka makakabot sa dulo kasi nga maling-mali agad yung pagtanim mo. Alright? And currently, I'm a gold rank leader. Loading tayo to platinum rank. Hopefully this year o next year, no, masungkit na po natin yan. Ibigay na po sa atin ni Lord yan kung talagang deserve na po natin. Okay? So, ayan. And I'm a Millionaires Empire founder, no? Ako po yung founder, ako po yung nagbuo ng Millionaires Empire no na kasalukuyan talaga 'di ba andyan talagang healthy yung aming team. All right? So, yun na po ako ha. Hindi ko na po hahabaan ng pagpapakilala ko. Baka 'di ba makilala na ako ng gusto ni partner Arlene, ni partner Mary Joy Leon, 'di ba? So, charot lang, no? Sabi naman ni Coach Rodney, Siman daw, si Manloloko. No, hindi. Hindi tayo si Manloloko. Si Manloloka. Charot lang. Alright, so ang topic natin ngayon, no? So, 14 tips and advice on how to align yourself to have better result here in Live Good. Ito yung mga tips natin na ibibigay sa inyo para ma-align natin yung ating sarili and magkaresulta tayo sa Live Good. Ito yung topic na importante. Ito rin yung tips na to, yung sinusunod ko. Alright? Kaya I suggest na maging open ka sa learning and tanggapin mo kung ano man yung mga maririnig mo rito, i-adapt mo and i-absorb, 'di ba? Sayang kasi ang pag natin ng training kung ginagawa mo lang na, 'di ba? Radyo yung nag-speaker, 'di ba? Kagaya ng ginagawa ni partner Baisa, 'di ba? 'Di ba? Si partner Baisa nagraradyo lang, 'di ba? Maya-maya tulog na 'yan. Charot lang. 'Di ba? Joke lang ha, joke lang. Baka, 'di ba, magtampo agad si partner Baisa. Okay? Ito yung mga kulang natin, kaya hindi po tayo nagkakaresulta sa Libgod. Siguro ito yung mga maririnig mo ngayon, ito yung mga kulang mo or ginagawa mo. Kaya, 'di ba, na nabablock yung resulta mo. Nadidelay yung resulta mo. Kaya kung kaya mong iwasan, iwasan natin 'to. Okay? Number one, 'di ba? Ano po ba yung number one na 'yan? Number one natin no iwasan ang pagiging madrama, 'di ba? Ang dami niyan. Ang dami akong nakikita niyan. Hindi na lang ako magmi-mention, Coach Rodney. 'Di ba? Ang daming madadrama. Actually, nasa Libgod na nagdadrama pa. 'Di ba? Makikita sa newsfeed niya, puro kadramahan. Sino yung taong gaganahan? Sumama sa'yo kung ikaw yung tipong madrama. Tama? Yung isang pagiging madrama kasi once na ikaw nagbi-business tapos ang laman ng newsfeed mo, drama, puro kalungkutan sa buhay. Wala man lang ka-positive na meron dun, 'di ba? Walang natututunan yung tao dun sa Facebook mo. So paano ka susundan? Ini-invite ako nito tapos may kita ko sa drama iyak-iyak, 'di ba? Puro negative.
nasa Facebook. Iwasan natin yan, guys. Kasi isa po yan sa mga, 'di ba, tinitingnan ng tao. Kasi bago ka samahan ng tao, titingnan muna yung background mo. Ito ba, dapat ba tong samahan? Ito ba, makakapagbigay ba sa akin to ng kaalaman, learning, knowledge? Pwede ba ako itong mabigyan ng magandang buhay? 'Di ba? O tuturuan lang ako nitong maging artista. Ah, 'di ba? 'Di ba? Kasi kung magtuturuan ako nitong maging artista, hindi mag-apply na lang kami sa EBC-CBN. Ang mali pala, EBS-CBN pala yun. EBC-CBN tuloy. 'Di ba? 'Di ba? So ngayon, kung tinataglay mo tong madrama, kung taglay mo pa rin yung pagiging madrama, iwasan mo na yan. Alright? Kasi hindi po yan makakatulong sa'yo. 'Di ba? Ere, isa po yan sa mga magbibigay sa'yo ng rejection. 'Di ba? Kunyari, ini-invite mo yung kakilala mo. Tapos, siyempre, i-stock ka niyan. Ano ba talagang business na ginagawa nito? Pag in-stock ka niyan, iyak dito, iyak doon, drama dito, drama doon, pak. 'Di ba? Negative ang mga nasa Facebook. Doon pa lang wala na. Sureball na talaga na hindi ka sasamahan ng tao. 'Di ba? Pero kung ikaw yung tipong tao na pag in-stock pak, pak, laman, business. Positive lahat ng nandun. Merong matututunan yung tao. 'Di ba? Merong mapupulot yung tao, 'di ba? Merong value. Pwede tong samahan. 'Di ba? Kasi dito pwede kong maturuan ito. Pwede kong makuha yung skills nito. 'Di ba? Pwedeng maipasa sa akin yung skills nito. Alright? Kaya kung taglay mo yung madrama, yung pagiging madrama, alisin mo yan. Hindi po makakatulong sa'yo, especially na kung nasa lead good ka. Alright? Kung nasa lead good ka na, member ka na ng lead good, dapat matuto kang maging positive. Dapat at ina-attract mo yung positive. 'Di ba? Always think positive. Huwag kang mag-isip ng negative kasi napakarami nating mai-encounter sa labas na negative. Paano mo lalabanan yun kung ikaw mismo sa sarili mo negative ka? 'Di ba? Kaya iwas-iwasan natin 'to. Ang dami kong nakikita nito eh. Ako, mga member ng Asalib Good Pack. Hindi na lang ako nagko-comment. Hindi na lang din ako nagbibigay ng reaction. Tinitingnan ko lang, 'di ba? Tinitingnan ko lang. Isa 'yan sa mga nagpapabagal sa atin. Mapag-iiwanan ka kung ganyan yung laging dala mo, 'di ba? Mapag-iiwanan ka niyan. Kita mo yung iba lumilipat na nagkakaresulta na ikaw ganun pa rin. 'Di ba? Hindi ka pa rin makausad. Bakit? Taglay mo pa rin pagiging madrama. Iwasan mo 'yan. 'Di ba? Kasi parang ina-attract mo lang kasing negative niyan kung madrama ka eh. Negative ang ina-attract mo diyan, hindi positive. Alright? 'Di ba? Kung meron ka mang problema, harapin, 'di ba? Solusyonan, hindi idadaan mo sa problema, idadaan mo pa sa social media, 'di ba? So parang pinopromote mo ngayon ang drama. Hindi yung pinopromote mo yung business, 'di ba? Hindi po makakatulong 'yan. Ako na po mismo nagsasabi. Meron ka bang nakikita sa Facebook ko na nagdadrama ako doon? Meron po ba kayo nakikita sa mga mentors, sa mga coaches niyo na nagdrama sa Facebook? I-stalk nyo. Pag meron kayong makita, sige gayahin nyo. Pero kung wala kayong nakitang ganun na mga coaches nagdadrama, huwag nyo gayahin. Kasi ibig sabihin, hindi nilang ginagawa. Hindi yan ginagawa ng isang leader. Di ba? Kasi kung may downline ka na, leader ka na. Di ba? Leader ka na ng downline. Alright? Upline ka na ng downline. Kaya wag mong wag mong i-adapt tong pagiging madrama. Di ba? Kasi kung magdadramahan na lang tayo rito, nako, pak, magiging kilabas natin dito. Di ba? Maalala mo kaya? Alright? Iwas-iwasan natin to. Okay? Kasi, di ba? Nakakabad record to sa'yo. Di ba? Sabi pa nga rito, lalo kang hindi makakausad sa buhay kung puro ka na lang drama. Di ba? Di ba? Yun ang isang tingnan. I-apply nyo to. Baka ngayon, kung natapik ka man, na-hurt ka, o nga, no, kasi minsan madrama ako sa my day, madrama ako sa Facebook, sa pagpo-post, di ba? Patama ako ng patama kay ano, kasi nga nakakainis pa, di ba? Di ba, meron kang friend na gusto mong hawain, puro ka na lang patama sa Facebook, pa. Isa po yan sa hindi nyo dapat gawin.
Huwag niyong gagawin yan. Kasi ang tao, pag madaanan ka, di ba, iistukin ka. Ako, sa makaisipin yan na baka mahawaan na ako ng negative nito. Ay, hindi ko to sasamahan. Doon na lang ako sa isang nag-invite sa akin. Doon na lang ako sa empowered consumerism. Di ba? Instead sasamahan ka, di ba? Matutulungan ng tao. Pak napunta tuloy sa scam na company. Di ba? Hindi, joke lang. Yung point ko is iwasan natin yung pagiging madrag. Kasi hindi yan makatulong. Okay? Proceed tayo sa pangalawa. Di ba? Wag kang kakapitan ni Kata. Sino bang Kata? Katamaran. Di ba? Ang dami din ito. Ang dami kong nakikita nito. Di ba? Member na ng Live Good, pak. Pagdating sa mga post, puro na lang utang, puro na lang dun sa ano, walang pera. Di ba? Ayun na lang, ilang years na ako rito, patapos na kontrata ko, wala pa rin akong ipon, pak. Pinopromote mo sa Facebook na wala kang ipon. Di ba? Bakit tinatamad ka? Kasi may negosyo ka na, nandito ka na sa Live Good, pak. Instead na trabahuin mo yung business mo, di ba? Hindi tuloy kasi tinatamad ka. Di ba? Huwag niyo tong pairalin tong tamad. Kasi pag tinamad ka na, magtutuloy-tuloy na yan. Minsan kasi ang galaw natin, gana-gana. 'Di ba? Gagalaw ka lang, tatrabuhin mo lang business mo pag ginanahan ka. Pag nagkaroon ka ng mga bagong libangan, pak, di mo na maalala negosyo mo. Alright? Pag meron kang nakitang nagkaresulta, doon ka ulit hahataw. 'Di ba? Walang consistent. Kasi nga, pak, ay, kumita siya, nasa libre din ako. Ulit ako mag-share ako ng opportunity. Di ba? Pak, puro reject na natanggap mo. Puro reject. Kasi nga, hindi ka nag-a-attend. Walang consistent na ginagawa. Kaya ang nangyayari, puro ka nare-reject. Ay, bakit sila lang kumikita kung hindi? Di ba? Kasi nga, inunahan mo ng katamaran. The moment nag-decide ka na mag-live good ka, dapat buong buo sa sarili mo, buo yung loob mo, dapat buo sa isip mo na gagawin ko to whatever it takes. Di ba? May income man ako wala, tuloy-tuloy ko tong gagawin. Kasi the moment magsimula ka rito, maniwala ka sa akin, hindi ka agad kikita ng malaki at mabilis. 'Di ba? Kasi nga, unang-una mong i-adapt dito yung environment. Pangalawa, nag-aaral ka pa, inaaral mo pang business. Okay? Kaya yung income natin dyan, hindi pa yan masyadong kalakihan. Kumita ka man dahil dun sa mga sumama sa'yo. Alright? Pero hindi na yun, ibig sabihin kumita ka, consistent na yun every week. Hindi. Magiging consistent lang yun kung consistent din yung galaw mo, consistent din yung pagpasok o pag-enroll mo ng tao sa Libgod. Okay? Minsan kasi dito, meron akong mga member, hindi na ako magbabanggit, hindi ako magme-mention. Marami akong member noon. 'Di ba? Talagang on fire, lumipad nung simula, pak, nakaranas lang ng attrition, bumagsak, pak, bumaba, tinamad na, hindi na tuloy, hindi na nag-workout. 'Di ba? Ang nangyayari, nawala. Bakit? Nung hindi lang kumita ng isang beses, dalawang beses, tatlong beses, tinamad na. Walang consistency na tinitingnan. Hindi sila marunong tumingin ng long term. Ang tinitingnan nila, basta kumikita pa sila, sige lang. Pag hindi na kumita, ayawan na. 'Di ba? Short term mag-isip. Hindi nila iniisip yung future. Alright? Normal dito na makakaranas tayo ng attrition kasi nga, nasa negosyo ka. Totoong business to. Hindi tayo nasa company. Alright? Kaya normal ang attrition. Dito, dapat, pag gumalaw ka, tuloy-tuloy. May income man o wala, tuloy-tuloy mong gagawin ng business. Alright? Kasi pag tuloy-tuloy mong ginawa ang business, pag tuloy-tuloy mo tong inaral, pag hindi ka tinamad mag-attend ng training, mag-share ng opportunity, kung ano man yung ginagawa mo araw-araw, consistent mong ginagawa, maniwala ka magkakaresulta ka dyan. Di ba? Pero kung mag-a-attend ka lang kung kailan mo gusto, mag-i-invite ka lang kung gusto mo, pero pag hindi mo gusto, hindi. Ay nako, di ba? Yung yung ginagawa mo walang consistency, yung income din hindi rin magiging consistent. Pwedeng kumita ka ng panandalian, 'di ba? Sa bandang huli, ilang months, maabot ka na ng 1 year, hindi na. O pwede ka pang bumitaw kasi nga, nasa isip mo hindi na ako kumita. Hindi na ako makapag-invite. Wala nang naniniwala sa akin. Nawala ang mga tao. Dapat kasi magsisimula to sa iyo eh. Magsisimula sa iyo.
Yung pagpapalaki ng organization, nagsisimula sa isang leader, nagsisimula sa iyo bilang upline. Kasi the moment meron ka ng downline, isa o dalawa, upline ka pa rin. Upline ka ng nasa baba mo. Alright? May tao ka man ngayon, dalawa, isa, apat, kung ilan man yan, upline ka pa rin, leader ka. Leader ka nila. Panindigan mo pagiging leader. Kasi hindi ka rarami kung 5, 4, 10 pa lang ang tao na yan, hindi mo kayang i-handle. Tapos nag-i-expect ka ng sobrang laking income. Hindi ka kikita ng malaki the moment hindi mo yan maparami. Hindi ka kikita ng malaki habang hindi maraming tao ang matutulungan mo i-bless mo. Alright? So, yun po yung point ko, yun po yung ibig kong sabihin. Kaya, magsimula ka sa sayo. I-build mo talaga sarili mo na whatever it takes, ikaw yung tipong leader na hindi aayaw, hindi susuko, talagang lalaban, hindi ka magpapatamad-tamad. Kasi kung ikaw yung tipong tamad, pababa, from you, pababa, ang mga tao yan sa'yo tamad. Bakit? Susundan ka nila. 'Di ba? Susundan ko, i-apply ko nga, hindi nga nag invite hindi nga nag-attend training, ako pa kaya. Tama? Ganun yun. Dapat maging role model ka under your team, pababa. Mayroon ka mang team, kahit ilan pa lang yan, role model ka pa rin nila. Titingnan ka nila. Kasi the moment mag-attend ng training yung downline mo, mag-scroll yan. Titingnan niya, andito ba upline ko? Ay, wala dito si upline, mag-leave na lang ako. 'Di ba? Mag-leave na lang ako. Wala naman dito yung upline ko eh. Ako pa kaya mag-attend. Magsisimula sa'yo. Hindi lalawak ang team organization mo kung ikaw ganun ka. 'Di ba? Kaya kung gusto mo mapalawak ang team mo, simulan mo sa'yo. Dapat ikaw yung role model, susundan ka nila. Pag consistent kang nasa training, gagayahin ka ng mga team mo. Gagayahin ka ng mga downline mo under your team. Although hindi naman lahat gagayahin ka, pero meron at meron gagaya sa'yo. Alright? Kailangan mo maging agila. Oo, kailangan mo maging agila. Hindi ka magiging agila, 'di ba? Kung hindi mo i-build sarili mo. Alright? Gusto mo makahanap ng agila, maging agila. Kasi walang pato na tumagit ng agila. 'Di ba? Kaya tuloy-tuloy lang ginagawa. Minsan talaga dadaanan ka, minsan talaga tatabutin ka ng, minsan, ay nakakatamad. Pero pag tinamad ka, isipin mo lagi, bakit ka nagsimula? 'Di ba? Ganun lang ako pag minsan, tao tayo eh. Nakakaranas tayo niyan. Tao tayo. 'Di ba? Minsan tinatamad, ang sarap pang matulog, 'di ba? Pero nasa isip ko, may training pala, babangon ako. 'Di ba? Kahit sobrang sarap na sarap pang matulog. Alright? Minsan, kakahiga ko pa lang, pak, nagre-ring na agad cellphone ko, may nag-add call pa, kailangan ko bumangon, kahit kakahiga mo pa lang. Pero kung tinamad ka, papabayaan mo lang yun. 'Di ba? Tinatamad ka eh. Kailangan mong magsipag. Okay? Ito pa, kung nasa ibang bansa ka, huwag kang tamarin. Isipin mo bakit ka nag-Lidgood. Bakit ako nagsimula sa Lidgood? Bakit ako nag-member sa Lidgood? Ikaw, bakit ka nga ba nag-member sa Lidgood? Para lang malibang? 'Di ba? Para lang may paglibangan ka? Kasi nga, wala kang choice dyan. Apat na sulok lang yung nakikita mo. Arabo lang, pader lang nakikita mo dyan, kaya naglilibang ka sa ganitong opportunity. Mali yan. 'Di ba? Kung yun ang purpose mo, ay maniwala ka, hindi ka payayamanin sa Lidgood. Alright? Pero ang purpose mo talaga, kaya ka nagsimula sa Libid kasi gusto kong makauwi sa Pilipinas. Ano nga ba purpose mo? Hindi ko na lang babanggitin. Ikaw ang nakakaalam nun. Isipin mo ngayon sa sarili mo. Ano ba yung purpose ko? Ano ba yung purpose ko sa sarili ko? Bakit ako nagsimula sa Libid? Di ba? Ano ba yung malalim na hugot? Ano ba yung why na tinatawag? Di ba? Ano ba yung deepest why? Di ba? Kasi yun ang magre-remind ulit. Oo nga pala, no? Gusto ko pala makauwi sa Pilipinas, magaya si Coach Christine. Tapos yung ginagawa ko, nagti-TikTok lang ako. 'Di ba? Nanonood lang ako ng Korean movie, kinikilig ako. 'Di ba? Nanonood lang ako ng mga video sa Facebook. 'Di ba? Ang tanong, natulungan ka ba nun? Hindi. Alright? Kaya minsan, kung nararanasan mo yung ganyan, oras na para gumising ka. Okay? At kung ikaw man ngayon ay open, naka-off cam, mag-open cam ka. 'Di ba? Kasi ako nagmo-monitor ako, 'di ba? Baka sabihin niyo makulit ako, mas maganda kasi naka-open cam.
Si Coach Glenn, pag nag-training, dapat open cam ka. Kasi nako, tinitingnan ko yung mga seryoso, kagaya ni partner Jolita. Di ba? Seryoso makinig. Si partner Jonalyn, si Coach Janet, Coach Lisa, mga seryoso yan. Sila partner Mary Joy, partner Mercy. Mga seryoso yan. Pero yung mga naka-off cam, ay, di ko alam kung, di ba? Naglalaway na yan ngayon. Baka tulog. Di ba? Joke lang. Baka sabihin nila, ay, lagi na lang kami tinitira ni Coach Glenn, ah. Wala na bang iba dyan? Di ba? So, mas maganda kasi, parang mas nakakabuhay yung training na mayroong open cam. Di ba? O, ganyan, kakabanggit pa lang natin yung katamaran. Tinatamad ka na mag-open cam. Pagyaman pa kaya, lagot tayo dyan. Di ba? Kasabihan yan, niniwala ako dyan. Di ba? Sabi pa ng mentor ko, the moment mag-attend ka ng training, di ba, na pag open cam, hindi mo magawa. Pagyaman pa kaya. Di ba? Hindi kayo natatakot dyan, bahala kayo. Basta ako, natatakot ako dyan. Tuloy tayo. Next, di ba? Hopefully, no, na huwag pa tayo magpatamad-tamad. Di ba? Nagsisipag na tayo dyan sa ibang bansa na almost 15 years, 10 years, 5 years, ilang years ka na dyan. Di ba? Ito kaya na ang binibuild up mo, negosyo mo, hindi ka magsisipag. Ito pa kaya na pinagyayaman mo, sarili mo, hindi ka magsisipag. Di ba? Magsipag ka, guys. Magsipag kayo. Hindi ko naman sinabing magsipag kayo para yumaman kami. Magsipag kayo para yumaman ka, mabagong buhay. Okay? So, isipin mo na lang na masukan ka bilang empleyado. 'Di ba? Sino pinapayaman mo diyan? 'Di ba? Ibang tao eh, hindi sarili mo. Ito pa kaya na negosyo mo, hindi mo pagyayamanin sarili mo. Isa lang dati mindset ko eh. Sabi ko sobrang sipag ko nung empleyado ako. Ito pa kaya ngayon na sarili ko ng negosyo, hindi ako magsisipag? No, mali. Sarili mo na tong negosyo, dapat magsipag ka. Hindi to negosyo ng apply mo, hindi to negosyo ng Ben Glinsky. Negosyo mo to. Alright? Kaya magsipag ka, guys. Yan na. Ang sekreto ng negosyo para magkaresulta ng mabilis is pagsisipag. Diba? Daig ng masisipag yung mga matatalino. Tandaan nyo yan. Kasi kahit sobrang talino mo, kung sobrang tamad mo naman, useless yan. Pero meron dyan hindi katalinuhan, pero sobrang sipag, yumaman, na bagong buhay. Okay? So lamang talaga masipag. Kaya tandaan niyan. Sipagan mo lang araw-araw. Igising ka one day, yung goals mo, yung gusto mong mangyari, nandyan na sa'yo, nakuha mo na. Diba? Pero kung ikaw yung tipong tinatamad na lang araw-araw, ay naku, maniwala ka. Pwede kang kumita sa matrix, pero kung binabanggit natin pagyaman, malabo yan. Diba? Kikita ka lang, hindi ka yayaman. Sabi ko nga lagi, dalawang klase ang tao sa ligod. Isang kikita at isang, sige nga, pa-comment nga kung nakikinig. Isang kikita at isang ano? Diba? Isang yayaman. Sabi ni Coach Christian, Coach Jocelyn yayaman. Diba? Jonalyn yayaman. Ikaw, nasa sayan kung ano yung gusto mo. Kung kikita ka lang ba o, diba, yayaman ka. Kasi ako, kung ako papipiliin, doon na ako sa yayaman kaysa sa kikita lang. Dito sa Liquid guys, totoo siya sabi ko, nakikita ka kahit hindi ka masipag. Huwag mo lang bibitawan subscription mo. Pero hanggang words, nakikita ka lang. 6 digit, 50,000, 80,000 per month. Matrix. May hangganan ng matrix eh. Pero kung ikaw yung tipong masipag, yayaman ka, maniwala ka. Bakit? Ano ang nagpapayaman sa Libgood? Matrix o matching bonus? Matching bonus ang nagpapayaman sa Libgood. Hindi po matrix. Diba? Retirement pension lang po ang matrix. Ang tunay na magpapayaman sa atin, guys, matching bonus. Oy, kung baka hindi mo alam. Oh, makantay ka lang ng antay ng matrix na lumaki yan. Pwedeng lumaki ang matrix mo. Dumami, pero hanggang matrix ka lang. Alam nyo ba ang matrix may hangganan hanggang 2 by 12 lang? Hanggang 2 by 12 lang ang matrix. Hindi ka naman pwedeng maging 2 by 15, hindi ka naman diamond. Hindi ka naman pwedeng maging 2 by 14, hindi ka naman platinum and gold. Diba?
Hindi ka maging 2 by 13 kung ikaw ay, 'di ba, unranked. So pag unranked ka, hindi ka nag-invite, edi sure ball, 2 by 12 ka lang. Magkano maximum earnings ng 2 by 12 matrix, Coach Glenn? $2,047. Yan lang po ang maximum earnings mo kung ikaw yung tipong tamad. 'Di ba? Kung ikaw yung tipong tamad, hanggang $2,047 ka lang o 100,000 every single month. Okay na yan sa akin yan, Coach, 100,000 every month. Sinabi ko bang agad-agad? Matagal po yan. Matagal yan. 'Di ba? Ang pinakamabilis at malaking earnings, matching bonus. 'Di ba? Kaya magsipag ka, mag-invite, kikita ka na weekly pa start, may matching bonus ka pa. Lalaki pa yung matrix mo agad-agad. Pero kung ikaw yung tipong, okay, hindi. Yung tipong talagang, 'di ba, jamming-jamming lang mag-lead good. 'Di ba? Kikita ka na. Hindi kaya yan. Hindi kaya yaman pag hindi ka nagsipag. That's it. 'Di ba? Next, English yun ha. Pangatlo, ano nga ba yung pangatlo natin, di ba? Wag na wag maiinit, lalo na kung hindi mo pa binibigay ang best mo, idol. Di ba? Kung sa tingin mong hindi mo pa binibigay lahat, yung talagang lahat, yung best mo, bakit ka maiinit? Naiinip ka lang kasi, di ba? Banjing-banjing lang, hindi mo pa binibigay talaga yung lahat ng kakayanan mo eh. Di ba? Mayroon ka pa kasing inaasahan, kaya hindi mo pa binibigay yung best mo. Kaya ka naiinip. Pero kung sa tingin mong wala ka, i-mindset mo talaga sa sarili mo, ay wala na akong asahan, kailangan ko si Live Good. Kailangan ko ibigay lahat dito yung kaalaman ko, yung best ko, yung skills ko. Maniwala ka, mabilis ka magkaresulta. Diba? Sa isang competition o laro, kung ano man yan, hindi ka mananalo pag hindi mo ibigay yung best mo. Same sa Live Good. Hindi ka bibigyan ng earnings na malaki agad ni Live Good yung hindi mo ibibigay yung best mo. Bakit? Sino ba pipiliin? 'Di ba? Kahit ngayon, universe, mamimiling universe, sino ba dapat bigyan ng parangal? Yung binigay yung best lahat o yung, 'di ba, tipong banjing-banjing lang, 'di ba? Nasa employee tayo. Yung CEO ng company, 'di ba, lahat tayo empleyado, sino bibigyan? Yung tamad o yung binibigay talaga lahat ng best niya? Sino bibigyan ng reward? Hindi masipag, ikaw yung talagang bibigyan ng deserve, 'di ba? Example, mayroong position dito sa isang company, 'di ba? Magiging manager. Once na makita kong binibigay niya yung best niya, 'di ba? So ikaw ngayon, kasi gusto mo yung position, magsisipag ka, ibibigay ko lahat ng best ko, lahat ng ano ko, skills ko. Ipapakita ko talaga sa CEO namin na karapat dapat ako diyan. Karapat dapat ako sa position na 'yan. Ibibigay mo ngayon ang best mo. Tama? Pero ikaw, kahit gustong-gusto mo yung position na yun, manager, 'di ba? Pero ikaw 'di ba, pabanjing-banjing lang, kuya-kuy ka, hindi mo makukuha 'yun. Ibibigay 'yun sa binigay lahat yung best. Tama ako o tama ako? 'Di ba? Ganun lang 'yan. Isa lingkod, sino bang bibigyan ng malaking earnings? Yung binigay yung best niya o yung kuya-kuy? Ah, 'di ba? Kahit ako siguro si Ben Glinsky, 'di ba? Ibibigay ko yung malaking earnings doon sa binibigay din yung best niya. Tama? Ibigay mo yung best mo, guys. Ikaw yung aani ng itinanim mo, hindi yung kapitbahay mo. Ikaw ang aani ng pinalaki mong, 'di ba, prutas, kung ano mang pinalaki mo, 'di ba? Kaya ibigay nyo yung best. Kasi dito sabi ko nga lagi sa inyo, ang pinagyayaman natin dito pangarap mo, sarili mo pinagyayaman mo rito. Ikaw, hindi yung ibang tao. Okay? Gawin mo yung best mo. Araw-araw, consistent. Guys, makakalayo ka, hindi ka pag-iiwanan. Alright? Maniwala ka sa akin. Iba yung outcome pag talagang, kahit nga sa laro eh. Kahit sabihin natin sa laro, ibibigay ng isang team yung best nila. Mananalo yan. Pero kung yung team na, 'di ba?
Kuya-kuy, andun lang yung pasikatan lang, pasiklaban lang, walang teamwork, hindi mananalo yan. Yung mananalo, yung binibigay yung kanilang best. Diba? Yung kanilang sapat na kakayahan. Kaya dito sa Live Good, ibigay nyo sapat yung kakayahan. Bakit? Sarili mong magbe-benefits dyan. Ikaw yung magbe-benefits ng pinalaki mong puno. Ikaw yung magbibis ng pinalaki mong tinanim. Diba? Kaya, encourage mo sarili. Hindi lang kahit anong encourage kasi namin, kung ikaw mismo sarili mo, hindi mo encourage. I-encourage mo yung sarili. Guys, maniwala kayo sa akin, ibigay nyo yung best nyo. Diba? Huwag nyong Huwag niyong pairalin yung pagiging, 'di ba, kuya-kuy. Hindi makakatulong sa inyo 'yan. 'Di ba? Yung mindset ng mga CEO, mindset ng mga mayayaman, 'di ba? Talagang todo hataw 'yan. Hindi niyo napapansin yung mga mayayaman. Sobrang yaman na nga 'yan, mas lalo pang nagpapayaman. Mas lalo pa silang, 'di ba? Mas lalo pa nilang ginagalingan yung ginagawa nila. May negosyo na yun, nagdadagdag pa ng negosyo. Ganun yung mga mindset niyan. Alright? Sa atin, isang business pa nga lang, ipinapalaki natin, hindi pa natin magawa. 'Di ba? Isang business pa nga lang ginagawa natin, hindi pa natin mabigay yung best natin. How much more kung napakarami ka ng business diyan, 'di ba? Kaya isang business pa lang ang hinahandle mo, it's live good pa lang. Ibigay mo na yung best mo. Huwag kang manatili kung nasaan ka. Guys, maniwala kayo, huwag kayong manatili kung nasaan man kayo, 'di ba? Deserve niyo yung magandang buhay. Kaya dapat gawin niyo lahat ng best niyo. Maniwala kayo, walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili. Alright? Kahit kasi anong tulak namin sa'yo, kung ikaw mismo hindi mo gagawin, wala rin yan. Alright? So, sabi nga rito, bakit pag nagtanim ka ba ng isang araw, nagiging puno ka agad? Diba? Kaya gawin mo talaga yung best. Diba? Magtiwala ka sa proseso hanggang sa tayo yung masenso. Hanggang umasenso ka. Okay? Next. Diba? Ayan. Diba? Dami din to. Dapat matuto kang kalabanin sarili mo. Diba? Bakit kakalabanin sarili ko, coach? Diba? Ano bang meron? Negative. Diba? Kasi minsan marami tayong na-encounter na negative sa buhay. Diba? Hindi natin kayang laban. Labanan mo. Diba? Natatakot kang sumugal, natatakot kang magnegosyo, natatakot kang gawin yung negosyong to. Itulak mo sarili mo, kalaban mo sarili mo. Diba? Kasi minsan nakakarinig tayo ng negative sa paligid. Pak, minsan nagiging negative din tayo. Pak. Doon pa lang kalabanin mo sarili mo. Uy, dapat hindi ka maging negative. Alam mo sa sarili mo, yung negosyo mo, hindi scam. Kaya ikaw mismo, labanan mo sarili mo. Sa utak kasi natin, meron tayong dalawang leon, hindi kambing ha, dalawang leon. Kung sino kasi yung pinapakain natin, yun ang nagiging tayo. Di ba? Meron kang isang leon, negative. Meron naman isang leon, positive. Nasa gitna ka ngayon. Di ba? Ngayon, araw-araw kayong nakakatanggap ng, di ba, ng mga negative at positive. Ngayon, alin yung kinakain nyo dun? Once na kasi ang kinakain mo is negative, ang mabubuhay na leon negative. Pero once nang pinapakain mo ay positive, ang mabubuhay doon is yung positive na leon. Yun ang magiging ikaw. Ngayon, kung sino yung mabubuhay doon, yun ang magiging ikaw. Pag mabuhay tong leon na negative, ay magiging negative ka. Pero pag nabuhay tong leon na positive, magiging positive ka. Alright? Kaya tanungin mo sarili, ano ba pinapakain ko sa leon ko? Araw-araw. Negative po ba o positive? Diba? Dapat positive ang ipapakain mo araw-araw. Para ang mabuhay is yung positive na leon at yun ang magiging ikaw. Okay? Tandaan natin, maging aware tayo sa papakinggan natin. Diba? Dapat makikinig ka dun sa mga positive, dun, dapat makikinig ka dun sa meron kang mapupulot, matututunan. Kisa naman sa makikinig ka sa away sa, 'di ba? Away sa may away, 'di ba? Buhay sa may buhay. Okay? Pakinggan mo yung meron kang mapupulot, matututunan na magagamit mo sa negosyo. Okay? Always think positive. Kasi yung binubuhay nating leon is yung positive. Huwag yung negative. Dapat marunong ka rin sumampal sa sarili mo. 'Di ba?
Minsan nagne-negative ka na, sampalin mo sarili, pak, oy, ano ka na? 'Di ba? Hindi ka pwedeng maging negative pa. Gising, 'di ba? Kasi nga minsan ang nagne-negative sa atin, minsan sarili natin. Sarili natin minsan nagne-negative. Kaya ko ba talaga 'yan? 'Di ba? Magiging successful kaya ako? Tinatanong mo na sarili mo, kwini-question mo na sarili mo. Ang tanong pa, paano mo 'yung lalabanan? 'Di ba? 'Di ba? Suntukin mo agad 'yung mukha mo pa, negative ka na. Kasi paglabas mo ng kwarto ko, sunod ni Bong, may mga black eye ka na nangyari sa'yo, di ba? Kinalaban ko sarili ko sa loob, di ba? Joke lang ha, baka gawin yan ni partner, Jonalyn. Di ba? Joke lang yun. Ibig ko sabihin, kalabanan mo sarili mo. The moment meron kang negative na encounter, okay, labanan mo agad. Marunong kang sumupalpal sa negative na iniisip natin. Yung negative thinking natin, labanan natin yan. Kasi minsan yung negative nating iniisip, minsan yun ang ina-apply natin, yun ang ina-adapt, yun ang magiging ikaw. Okay? Kasi minsan hindi maiwasan magluluda ka sa sarili ko, kaya ko ba talaga yan? Kaya ko ba talaga maging successful, araw-araw na lang ako nare-reject? Tama? Nareranasan yan? Pa-question ka ba sa sarili mo? Talagang yayaman ako sa live, di araw-araw naman ako nire-reject. Di ba? Maniwala kayo sa akin, guys. Araw-araw ka mang ma-reject, meron ka lang isang taong mahanap, maniwala ka, guys, yun ang magpapabulusok sa team mo. Hindi mo kailangan maghanap ng 1,000 tao personally. Makahanap ka lang ng isang taong magpuproduce ng 100. Pak, sasabog ka na. Yung 100, nun imposibleng wala naman dun isang tao na magpuproduce ng 100 ulit. Connection yan, guys. Sabihin natin, pak, 4 months, 6 months ka na sa lidgod. Pang 7 months mo, pak, doon ka pa nakahanap ng agila. Ang iproduce ng tao, pak, 100. Hmm. Yung 100 naman, meron lang nahanap na tagbe-20, pak, ilan na yun? Isang tao lang yun sa'yo. Di ba? Ang hinahanap kasi natin itong mga tamang tao. Okay? Kaya araw-araw ka mang ma-reject, huwag mong questionin sarili mo. Kalabahan mo, pa, hindi pa yung time, hindi pa yun yung taong para sa akin. Yung tao na yun, kaya inireject ako, kaya yun nawala sa likod kasi nga, baka yun ang magbigay ng problema sa akin. Diba? Maging grateful ka araw-araw. Kung ano man ang nangyayari, tanggapin mo. Diba? Meron mang nawawala under your team, tanggapin mo. Kasi nga, tinatanggal ni Libgood yung hindi deserve para sa Libgood. Okay? Kaya sa akin, kunyari ako, meron akong isang member, 'di ba? Na pwedeng sumira lahat ng organization ko. Tinatanggal 'yun ni Lord. Pabayaan. 'Di ba? Hindi yung wag kang masaktan doon. Ang totoong agila, ang totoong leader, hindi nawawala sa libro. Whatever it takes, kung ano man yung nangyayari sa kanyang team, kaya niyang i-handle. Yun ang totoong leader. Okay? Kaya wag mong pagdudahan sarili. 'Di ba? Marunong ka sanang mag-counter attack doon sa mga negative. Control your emotion. Hindi yung ikaw yung kinokontrol ng emotion mo. Okay? Mahirap yan pag ikaw na control ng emotion mo. Pak. Di ba? Kung ano yung naisipan ng sarili mo, pak. Ng emotion mo, yun na magiging ikaw. Kasi nga, hawak-hawak ka, sakal na sakal ka sa emotion mo. Pero ikaw mismo yung may hawak ng emotion mo, pak. Di ba? Kaya mong baliwalain lahat ng rejection na yan. Kaya mong baliwalain lahat ng mga negative na yan. Hawak mo yung emotion mo. Ako masasaktan sa'yo. Sino ka? Dapat maging masungit ka sa sarili mo. Diba? Meron na isang nag-reject sa'yo. Ayoko niya sabi, bahala ka sa buhay mo, magkanda ka dyan. Grabe ito ang galit na to. Diba? Joke lang. I mean, gusto ko maging matibay ka. Diba? So maging matibay ka, wag kang maging malamya. Diba? Yung iba naman, pak, tulog na. Nananaginip na ba? Diba? 4 na lang, 10 na lang, 7 na lang yung naka-open ka. Diba? Asan na yung iba? Go ahead, tuloy tayo. Diba? Si partner Mary Jane na lang yung papansinin ko kasi si partner Mary Jane nakikinig. Next, no? Pang-5, trust the process. Diba? Maniwala ka sa proseso. Sundan mo ang proseso. Diba? Huwag kang reinventing the wheel.
Huwag kang gumawa ng sarili mong sistema. Sumunod ka sa sistema kasi nga, 'di ba, dapat may tiwala ka sa sistema. Guys, lahat ng dinadaanan natin ngayon, lahat ng dinadaanan nyo ngayon, lahat ng dinadaanan nating lahat, dinaanan po yan ng mga diamond. Dinaanan po yan lahat ng mga nasa taas natin. So, ibig sabihin, kung dinadaanan natin yung kanilang dinaanan, ibig sabihin, nasa tamang daan ka. Tama? Kung hindi ka nahihirapan, wala ka na sa proseso, hindi mo na dinadaanan yung kanilang dinaanan. Bakit? Lahat ng nag-diamond nahirapan. Diba? Gusto mong hindi ka mahirapan, hindi ka nasa proseso. Diba? Alam mo na hindi ka talaga magda-diamond, hindi ka magsasucceed. Kasi hindi ka nahirapan eh. Magtanong ka lahat ng mga diamond. Tanungin mo, bakit? Ano bang pinagdaanan mo bago ka naging diamond? Diba? Isa lang sasabihin, dumaan po kami sa hirap. Dinaanan namin yung proseso. Walang shortcut. Okay? So pag yun ang narinig mo, ibig sabihin, nahihirapan ka, may mga nangyayari sa yung hindi mo maintindihan, nasa tamang proseso ka, nasa tamang daan ka, huwag ka naliliko. Tuloy-tuloy lang, consistent. Yung iba kasi ayaw masaktan. Yung iba kasi ayaw ma-reject. Huwag kang matakot masaktan. Normal masasaktan ka, nasa mundong ibabaw ka pa, hindi ka pa nasa heaven. Tama? Normal masasaktan tayo kasi nga, piniprepare tayo dun sa mas matinding laban. Alright? Paano ka niyan magiging leader kung ikaw mismo ang hina ng loob mo? Di ba? Paano ka magdadala ng 2,500 people kung ikaw mismo iyakin? Di ba? Walang sundalo na general na iyakin. Nagdadala ng maraming sundalo. Di ba? Dito sa atin, magdadala ka ng maraming organization, magdadala ka ng 2,500 people under your team. Tapos ikaw mismo iyakin, mahina ang loob. Hindi mo kayang dalhin yan. Di ba? Mga nangyayari ngayon, nasasaktan ka kagad, pakunti-kunti lang yan. Normal yan. Tinuturuan kang masaktan, pinapatibay ka lang dun sa mga nangyayari. Tama o tama? Kasi pag 2,500 people lang hinahawakan, ang dami mo ng problemang hahawakan. Ang tanong, kung hindi ka sanay humawak ng problema, kaya mo bang i-handle 2,500 people na may problema under your team? Hindi kasi ayaw mo masaktan eh. Di ba? Tanggapin mo nga kung nasasaktan ka. Normal yan. Piniprepared ka o hinahanda ka sa mas malaking haharaping problema. Kasi pag nakapag-solve ka ng maliit na problema, mga maliliit na problema, pati yung mga malalaking problema masosolve mo. Di ba? Kaya kung sa tingin ni Lord na deserve mo na yan, kasi nga kaya mo nang i-handle mga problema na yan, mga pagsubok na yan, bibigyan ka na dyan ng hinahanap mo, hinahangad mo. Kasi kunyari ngayon, Coach Rodney, di ba? Partner Jonalyn, bigyan ka agad ng 2,500 people, bukas na bukas din ang tanong kaya mong i-guide. Di ba? Hindi pa no, hindi mo pa kaya i-guide yan, 2,500 people, hindi pa. Tama? So ngayon, pa isa-isa, palawa, 10, 20, yan lang muna, i-guide natin. Kasi patagal ng patagal, paunti ng paunti, patuto ka ng patuto, di ba? Natututo ka, parami ng sila ginaguide, nagaguide mo na yan, hanggang sa dadamit-dadami niyan. Kasi nga, ang ibibigay sa atin ni Lord, yung deserve natin, yung kaya pa lang natin, i-guide at i-handle. Tama o tama? Okay? Kaya sabi ko, kung 10 people pa lang under your team, huwag kang masasaktan, huwag ka munang maghanap ng 2,500. Kasi kahit ibagsak yan ni Lord dyan sa harap mo, pero hindi mo pa yan kayang i-guide, mawawala yan. Di ba? Kasi ikaw mismo sa sarili mo, hindi ka pa handa, hindi ka pa prepared. Kahit ako, hindi pa ako prepared ng 2,500 people, wala pa kasi ako niyan eh. So ibig sabihin, hindi ko po yung kaya i-handle. Pero paunti ng paunti, papunta na ako doon. Kasi nga, araw-araw natututo ako, araw-araw ko tinatanggap yung mga nangyayari. Araw-araw kong pinapalakas yung sarili ko, pinagtitibay yung sarili ko. Kasi alam ko na balang araw, hahawak ko ng malaking organization, marami na po akong isosolve na problema.
Ang problema kasi ngayon, problema mo pa lang, hindi mo na kayang i-solve. Paano pa kaya problema ng ibang tao? Paano kaya problema ng under your team? Tama? Masosolve mo ba kung pati problema mo hindi mo na kayang solve? Ha? Nananadya ka ba, Coach Glenn? Joke lang, hindi ako nananadya. Di ba? Totoo lang ang sinasabi ko. Kasi minsan nagiging madrama tayo, sarili pa lang natin, problema hindi na natin ma-handle eh. Hindi na natin ma-solve. Paano pa kaya pag meron kang 2,500 people na hina-handle, isusolve na problema, tapos may problema ka pa. Tapos sobrang lamya mo, sobrang hina mo, hindi ka matibay. Ngayon, anong mangyayari? Wasak. Wawalaan yun. Parang bula na yun. Diba? Yun ang totoo. Kaya tanggapin natin, araw-araw yung proseso yan, totoo yan. Yung dinadaanan natin proseso, talagang, di ba, ito yung magpapatibay sa atin. Sabi pa nga, di ba, um, minsan bumabagsak tayo, minsan talaga dadapa tayo, pero dyan sa pagdapa natin na yan, dyan sa pagbagsak natin na yan, di ba, titibay ka, di ba, um, magiging malakas ka. At yan ang simula para ikaw ay umangat ulit. Alright? Kaya take the process. Take the process or lose the chance. Diba? Kung hindi mo kayang proseso, tanggapin mo sa sarili. Pero kung sa tingin mo kaya mo yung proseso araw-araw, maniwala ka, sobrang layo ng mararating. Okay? Iwasan natin pagiging madrama, 'di ba? Sumunod tayo sa proseso kung ano yung ginagawa, pinapagawa ng nagtuturo sa atin, gawin natin. I-apply lagi natin yung, 'di ba? I-apply natin lagi yung yung attitude na GLLA. Good learning listening attitude. Follow. I-follow natin yung mga nagtuturo kasi nga alam nila yung patutunguhan natin. Okay? Ako nakapalo ako kay Mentor Jana. Si Mentor Jana nakapalo kay kanino? Kay Mark Nile. Si Mark Nile naman nakapalo kay Coach Fernan. So ibig sabihin, iisa lang tayo ng sinusunod. Iisa din tayo ng paroroonan. Tama? So hopefully no na nasusundan ako and natututo kayo. Alright, magbabasa ako sa comment kasi may mga nag-comment dito. Ayan. Kailangan natin dumaan sa proseso. Hindi ni Lord bibigay ang gaong gusto natin ang ibibigay yung taong kailangan natin. Mag-practice sa maliit ng grupo ng tao, palakihin mo din ang lamang isip mo, puso mo para makayanan ang mga malaking grupo. Yes, tama. Tama talaga yan. Magandang ganitong topic ay opener po ito. Yes. Totoo yan, Coach Red. Ay Coach Rodney. Coach Idol Rodney. Kasi nga, ako nung time na inaaral ko pa lang, talaga mismo ako na natapik. Diba? Ako mismo yung nagtatype o nag-aanap ng ganitong topic. Ako mismo natapik. Alright? Next! Ito. Marami yung nagkukulang nito. Ano ba yan? Pang-anim, consistency is the key. Diba? Dapat consistent ka sa ginagawa natin. Hindi ikaw yung patay sindi, urong sulong. Diba? Ningas hugon. Dapat consistency. Tuloy-tuloy ka lang sa ginagawa mo. Kasi kung kayong tipong patigil-tigil, invite ngayon, bukas hindi, next week na naman, next month na naman, sa tingin mo ba makakalayo ka kagad nun? Diba? Hindi. Kailangan mo ng consistency. Consistent na ginagawa. Kagaya ng ginagawa natin from the start. Kagaya ng ginagawa namin from the start. Consistency kami. Andito talaga, nagtitraining, lahat. Kung anong ginagawa namin nung simula hanggang ngayon, ginagawa pa rin namin. Consistency ang tawag doon. Kung araw-araw kaming nag-i-invite, araw-araw kami nare-reject, consistent pa rin namin ginagawa. Nagpapa-reject lang kami araw-araw. Meron namang naniniwala. Kasi merong mga naniniwala, meron ding hindi. Dapat consistent ka lang. Meron kasing mag-i-invite ko ng 4, na-reject, ay ayoko na naman. Next week na naman ulit ako. Next week na-invite na naman, ay
Next month na lang ako kasi na-invite na-reject na naman ako. Next month na-reject na naman, ay ayoko na. Ayawan na, 'di ba? Eh kung consistent mo ginagawa 'yun, 'di ba? Meron kasi tayong paritulo na tinatawag o ratio, 'di ba? Sabi pa nga, mag-invite ka ng 10, merong isang positive. Invite ka ng 20, merong dalawang positive. So kung apat pa lang, lima pa lang, lahat na 'yun puro negative pala. Yung positive andun sa pang-10, yung positive andun pala sa pang-19, pang-20. Hindi ka na umabot doon kasi nga doon pa lang sa 10, umayaw ka na. 'Di ba? Itinigil mo na yung ginagawa mo. Consistent lang. Kasi hindi lahat ng masisira natin ng opportunity magno-no. Meron din yan mag-yes. Meron din yan oo. Dito lamang ang no kaysa sa yes. Sa ganitong opportunity, tanggapin mo na sa sarili mo na lamang ang no kaysa sa yes. Mag-i-invite ka ng 20, pwedeng mayroon dyan mag-yes, isa o dalawa. At least meron. 'Di ba? Numbers game. Pasipagan, consistency lang. I-consistent mo lang ginagawa mo. 'Di ba? Dapat mag-isip ka ng malayuan, 'di ba? Ganun lang. Actually, ang daming proseso para mapalaki agad yung team, 'di ba? May mga itinturo dito na madali, magaan, 'di ba? Basta consistent ka lang nag-a-attend, napakarami mong matututunan ng mga technique, tips, or kung ano man na pwedeng magpabilis o mas magpapadagdag sa idea mo para mas lalong mapabilis ka. Kaso nga lang, gana-gana ka lang din mag-attend ng training. Walang consistent din sa pag-attend ng training. Wala din consistent sa pag-i-invite. Wala din consistent sa pag-aaral. Paano na yan? Di ba? Mali yan. Maling-mali yan. The moment nag-decide ka na mag-lead, dapat consistent hanggang maging diamond ka, maging platinum ka, maging gold ka. Tuloy-tuloy ang gagawin. Hindi naman yan magrarank si Coach Christine Alongkaya kung hindi yan consistent nag-attend ng training. Hindi naman yan magrarank into gold kung hindi yan consistent nag-aral at ginawa yung kanyang part. Hindi yan magrarank into gold kung hindi yan nag-invite ng tuloy-tuloy. Tama? So dapat consistency ka, dapat consistent ka lang. Ma-reject ka man, okay lang, tuloy. 'Di ba? Ayawan ka man nila, tuloy. Ang daming tao na nangangailangan ng opportunity. Maling tao lang yung nasiran mo ng opportunity. Alright? Guys, magsisimula yan sa atin. Sa mindset natin. Sa mind mo. Ano ba? Ano ba yung, bakit nga ba patigil-tigil? Napapagod ka ba? 'Di ba? Madali ka bang mapagod? Madali ka bang mainip? 'Di ba? Ikaw ba yung tipong, 'di ba, pag nagsawa, ayawan na? So ibig sabihin yan, hindi masyadong, 'di ba? Hindi masyadong buo yung commitment na binibigay mo. So ngayon, kung nangangarap kang yumaman, mabagong buhay, pangarap lang 'yun. Pero ikaw mismo sa sarili mo, gusto mong mabagong buhay. Consistency lang ang sekreto. Consistent ka lang sa ginagawa mo, kung ano man yung ginagawa mo, kung ano man yung technique na ginagawa mo, makakalayo ka. Right? Babasahin ko lang yung comment dito kasi ang ganda ng comment eh. Kung di mo alam mga technique kung paano magpasali, may kulang pa tayo sa kaalaman. Attend training para malaman natin ng 5 basic rules. Yes, tama, sabi ni Coach Rodney. Huwag isipin na ang rejection ay kalaban natin, bagkos kakampi po natin yan. Yan ang gateway natin, passes natin yan para sa tagumpay. Totoo po talaga yan. Coach Rodney. Diba? Yung mga problema, huwag nyo kasing isiping problema. Diba? Yung mga rejection, normal lang yan. Diba? Normal yan. Maniwala kayo. Consistent mo lang. Bibigyan ko kayo ng sample. Sample to ha. Okay, sample lang to. Nasa isang karera tayo. Nasa isang karera. Marathon, kunyari.
Siguro mga sabihin na lang natin na ang tatakbuhin natin is 2 oras. Bahala ka dyan, tumakbo ka o maglakad ka o gumapang ka. Basta makarating ka sa finish line. Ngayon, sino ang unang makakarating sa finish line? Yung gumagapang, yung tumatakbo. Siyempre yung tumatakbo kasi mabilis yun, tumatakbo yun eh. 'Di ba? Yung gumagapang mabagal yun. 'Di ba? Pero sino yung hindi makakarating sa finish line? Yung gumagapang o yung tumigil? 'Di ba? Sino yung hindi makakarating doon sa finish line? Yung gumagapang o yung tumigil? 'Di ba? Ang ano dyan eh, basta makarating ka lang sa finish line eh, yun ang marathon. 'Di ba? O sino yung makakarating? Yung gumagapang o yung tumigil? Sino makakarating sa finish line? Comment. 'Di ba? 'Di ba? Di baling mabagal basta mabilis ang tumuloy ka, di ba? Yung gumapang, sabi ni Arlene, yes. Kasi dalawa lang naman ang choices na pinapili ko eh. Sino ang makakarating sa finish line? Yung gumagapang o yung tumigil? Siyempre yung gumagapang kasi kahit gumagapang yan, makakarating yan dun sa finish line. Pero kung ikaw yung tipong kahit mabilis ka, pero tumigil ka dahil nainip ka, wala kang consistency, eh hindi ka makakarating dun. Tumigil ka eh. Ganon din sa success natin dito, sa tagumpay natin dito. Kahit nandun na sa bungad yung tagumpay mo, pero kung ikaw mismo yung tumigil, eh hindi ka talaga makakarating dun sa finish line. Tama? Dapat long term ka mag-isip. Malayuan. Di ba? Tingin ka malayo para hindi ka tumigil. Isipin mo, sobrang bagal ko ngayon. Di ba? Sobrang bagal ko man ngayon. Pero 5 years from now, sure bull ako makakarating ako dun sa finish line. Kung ganun yung mindset mo, kahit sobrang bagal o magtutuloy-tuloy ka, consistent mo yung gagawin. Kahit ikaw yung sobrang pinakamabagal, 5 years from now, alam mo sa sarili mo makakarating ka na doon. Long term, mag-isip. Diba? Pero ikaw yung tipong, ay, bibigyan ko lang to ng 6 months. Pag hindi ako nag-rank into silver, ayaw ko na. Pag hindi ako nag-invite ng 2, 3, 5, ayaw ko na. Doon pa lang, tinaningan mo ng buhay. Tinaningan mo ng buhay mo? Tina nasamid, di ba? Nasamid ako. Doon pa lang, tinaningan mo ng paglilipgod mo eh. 'Di ba? Eh, sa tingin mo makakalayo ka kung ganun ka mag-isip. Bibigyan ko lang 'to ng 1 taon. Pag hindi ako nag-success, ayoko na. 'Di ba? Binigyan mo na ng tanim. 'Di ba? Eh, si Lord nag-decide, sige, 2 years kita papag-succeed. Bibigay ko yung success mo after 2 years. 1 year pa lang, tumigil ka na. Hindi ka na nakarating doon sa success mo. Consistency is the key. Dapat consistent ka kung ano man yung ginagawa mo, nag-aaral ka man yun, tuloy-tuloy mo yan, nag-i-invite ka man yun, tuloy-tuloy mo yan, nagpapalaki ka man ng grupo, tuloy-tuloy, nagduduplicate ka man, ituloy mo lang yan. Kung ano man yung ginagawa mo araw-araw, itutuloy mo yan, ituloy mo lang. Kung gusto mo nang tumigil, ituloy mo rin yan. Aw, sorry, nadiretso. Nadiretso ko, sorry. Hindi na pala kasama yun. Basta ang sekreto dito, consistency. Huwag kang tumigil. Okay, sorry ha, minsan nasasamid ako. Diba? Minsan nagsosobra. Coach Rodney. Nagsosobra. Diba? Kung inaantok ka man ngayon, sige, tulog ka na. Ituloy mo yan. Diba? Nag Nag-o-off kami ba eh. Oy, open cam kayo. Mga partner. Nagkakasiyahan na kami dito. Kayo, natutulog. Diba? So, next na tayo. Kasi sumusobra na si Coach Glenn. Pang-pito. Mga ba yung pang-pito natin? Coach Rodney. Hindi ko alam kasi ngayon ko lang to na-open tong slide na to. Wag, wag mawawalan ng gana. Dapat maging excited ka everyday. Isa din to sa mga sekreto. 'Di ba? Dapat araw-araw excited ka. Hindi yung bukas na lang ako may excited kasi wala akong gana ngayon. Bad trip ako.
'Di ba? Bad trip ako kahapon kaya ngayon wala pa akong gana. Hindi gano'n. Dapat araw-araw kang excited, 'di ba? Na ma-attract mo kasi diyan yung positivity, yung positive. Kasi kung hindi ka magiging excited araw-araw, hindi ka rin magiging excited pagdating ng training, mag-aral. Hindi ka magiging excited diyan. Hindi ka rin magiging excited, 'di ba, mag-invite. Wala ka na kasing excitement, 'di ba? Dapat ano talaga, maging excited ka araw-araw. Kasi importante 'yan. Excited ka sa ginagawa mo. Kasi pag excited ka sa ginagawa mo, kahit reject ka man, okay lang, excited ka kasi. Pero ikaw yung tipong wala ka nang gana, i-reject ka pa, pak, bigla ka na lang, wala na nga akong gana, ni-reject mo pa ako, di ba? Wala na, talaga. Di ba? Nainis ka na ngayon sa sarili mo. Kailangan talaga, araw-araw, excited ka. Di ba? Dapat excited ka, sabi pa nga ni Coach Eddie. Dapat, kailan kaya ako yayaman? Excited na ako, di ba? Dapat ganun. Kailan kaya ako yayaman? Excited na ako yumaman. Dapat excited ka rin araw-araw. Excited na akong mag-rank to silver. Excited na akong mag-rank to gold. Excited na akong mag-rank to bronze. Excited na ako sa next rank ko. Gagawin ko to araw-araw. Baka next week mag-rank na ako. Excited ka dapat sa mga mangyayari araw-araw. Di ba? Hindi yung pagkagising mo pa lang. Di ba? So parang dinaganan ka na ng langit at lupa. Di ba? Negative na yun. Di ba? Pag negative kasi umagang-umaga pa lang, maghapon yan negative. Pero umagang-umaga pa lang, positive ka na. Maghapon ang mangyayari sa'yo, positive. Excited ka araw-araw, sobrang saya mo araw. Sobrang saya mo umagang-umaga pa lang, ina-attract mo na agad yung magandang mood, ina-attract mo na agad yung excitement. Ang ganda ng mangyayari sa buong araw. Pero ikaw yung tipong pagkagising mo pa lang, hindi ka man lang marunong magpasalamat sa taas, 'di ba? Hindi ka man lang marunong, ay Lord, bigyan mo ko ng magandang araw ngayon, positive na araw, 'di ba? Excited ako sa mangyayari ngayong araw, 'di ba? Excited ako sa magiging resulta ngayong araw. Negative man or positive, excited pa rin ako, 'di ba? Doon pa lang ina-attract mo na positive eh, 'di ba? Pero pagkagising mo pa lang, pak, open agad ng cellphone, inabasa mo puro negative, 'di ba? Nag-i-invite ka, nag-reply, pagbasa mo umaga, pak, scam yan, pak. Di pa nagre-refresh ang utak mo. Reply ka, pak. Rat-ratan na kayo, away na kayo doon, pak, negative na. Ranas ko yan eh. Pagkagising ko, excited ako sa reply ng ini-invite ko. Pag open ko, scam yan, brother. Dami naman. Ako naman hindi pa nakakapag-isip, di pa nagre-refresh ang utak ko. Tayo pagod, away agad kami, di ba? Negative na, wala nang nangyari. Wala nang magandang nangyari buong araw. Di ba? Ay, refresh muna bago humawak cellphone, i-refresh mo muna utak mo. Di ba? Magano ka muna, ang tawag doon, coach rin, muni-muni. Di ba? Ibalik mo muna yung ano, maghilamos ka, mag-pray ka, magpasalamat ka, nagumising ka pa ngayong umaga, ngayong gabi, kung ano man yung gising mo. Di ba? I-ano mo muna, i-refresh mo muna sarili mo. Di ba? Mag-meditate ka muna. Alright? Para at least, pag hawak mo ng cellphone, prepared ka na. Prepared ka na sa mababasa mo, positive man yun or negative. Nakahanda ka na. Okay? So, dapat excited. Excited lagi. Di ba? Everyday gising is a blessing. Yes, dapat blessing talaga. Attract blessing. Alright? So, yun. Pang-pito. Next. Di ba? Ito. Need mo ng extra income para makapag-ipon. Kaya hatawin mo ang weekly commission. Guys. Kasi alam ko naman yung iba rito, diba, sobrang gustong makapag-ipon. Pero ang gustong antayin monthly commission. Kung gusto mong mag-ipon, weekly commission ang trabahuin natin. Kasi kung monthly commission ang aantayin mo, naku, matagal ka dyan makapag-ipon. Pero kung yung weekly commission ang hahatawin mo, talaga sa buong isang buwan, 4 na beses kang makakatanggap ng dollar, 4 na beses kang makakapag-payout. Sobrang bilis mong makapag-ipon. Sobrang bilis mong, 'di ba, makapag-ipon ng pera, makapag-savings.
Maling mindset kasi yung iba eh. Maling mentality. Ang gusto nilang ipunin monthly. Eh magkano pa lang naman monthly mo? $5, $10, $20. Paano mo maiipon yan? 'Di ba? I-monthly ka lang sa loob ng 1 year, 12 na 12 na monthly lang ang harapin natin eh. Paano kung laman ng matrix mo $15, $25, $30, $40? Ilan lang maipon mo isang taon? $100 lang yun. Kunyari. Di ba? Kung weekly pa start tumakataw ka, kahit sabihin natin, every week nakaka-invite ka lang ng dalawa, o tatlo, o isa, at least meron. Palaki ng palaki yan eh. Palaki ng palaki organization mo, palaki ng palaki ang weekly pa start, paranking ka ng paranking. Palaki din ng palaki ang monthly mo, palaki ng palaki rin matching bonus, sure ball makakapag-ipon ka. Weekly pa start, simulan nyo. Paano weekly pa start? Enroll people, invite people. Kasi make sure makakapag-ipon ka. Pero kung hindi mo actionan, andyan na eh. Andyan na yung opportunity, andyan na yung savings mo. Action na lang ang kulang. Andyan na resulta natin, action na lang kulang. Kung gusto mong makapag-savings, ito mga FW para sa inyo to. O kahit sino, makikinig ngayon. Kung gusto mong makapag-ipon, weekly fast start trabahuin. Maniwala kayo sa akin, makakapag-ipon kayo. Pero kung hindi nyo tatrabahin tong weekly fast start, huwag ka nang umasa mag-iipon ka. Pwede ka makapag-ipon, pero matagal. Bakit? Coach Glenn, pag nag-member ako, after 3 months, doon pa magsisimula monthly ko. After 3 months, magsisimula monthly natin, centavo. O baka $1, $2, $3. Pasalamat yung may ganun. Unang tanggap mo ng matrix. Ako nga, unang tanggap ko ng matrix, $1.25. Ay, 25 cent muna. Hanggang naging $1.25, hanggang naging ilang dollar na yun, hanggang sa palaki ng palaki. Bakit? Itrinabaho ko weekly pa start. Nagkaroon agad ng laman yung matrix ko. Kumita na ako weekly, nagkaroon pa ng laman yung matrix ko, kumita pa ako monthly. Trinabaho kasi guys. Pero kung hindi mo to tatrabahuin, umasa ka lang doon sa even without enrolling a single person, kikita ka. Yes, kikita ka. Pero matagal yun eh. Baka abutan ka pa ng init. Alright? I suggest, weekly pa start, hatawin nyo. Gusto nyo mag-save eh. Ganun lang, sekreto. Walang ibang sekreto. Diba? Alam ko naman yung iba dito, purpose makapag-ipon. Coach, kasi minsan tinatanong ko, ano bang purpose mo? Gusto ko kasi makapag-savings para makauwi ako sa Pilipinas, makapag-for good, para meron akong income, passive income. Dito, weekly fast start. Coach, tinatamad ako. Di wag ka na mag-ipon. Tinatamad ka pa eh. Gusto mo mag-ipon eh. Tinatamad ka. Huwag ka na mag-ipon. Ah. Pero kung gusto mo mag-ipon, gusto mo makapag-for good, hatawin mo weekly fast start. Ganun lang yan, kabisik. Yan lang naman formula eh. Diba? Ito ha, bato-bato sa langit na to, ang tamaan, bukol. Kasi ako kahapon may bukol eh. Di ba, natamaan ako ng bola eh. Ay, hindi pala bola, siko. Di ba? So, yun ha, remind sa inyong lahat. Kung gusto mong mag-ipon, ito ha, ulitin ko, weekly fast start ang sekreto. Hindi ka makakapag-ipon agad-agad kung monthly commission ang antayin. Bakit? Matagal ang monthly. Retirement natin yan. Ang aasahan natin dyan ng mabilis, weekly fast start. Para lumaki agad yung monthly mo, malaki agad ang monthly commission natin. Hindi agad kasi lalaki ang monthly commission kung hindi manggagaling sa iyo eh. 'Di ba? Manggagaling sa iyo muna bago lumaki ang matrix. Right? Kaya hatawin niyo weekly fast start, doble-dobling earnings ang papasok sa inyo. Weekly fast start, matrix commission, matching bonus. Yun ang tatlong tatanggapin niyo every single month na moment kinahataw. Okay? Next. Ito. Huwag makinig sa mga negative environment. Ang dami nito. Kanina pa lang, meron nag-message sa akin. Coach, sabi kasi ni Kuan ganito, coach, sabi nila ano ganito, pak. Sabi nila ano ganito, pak, ganito daw. Relto ko kagad, pak, saan ka makikinig sa kanya sa akin? Hindi, sa'yo coach, sa akin ka pala nakikinig. Bakit ka nakikinig dun sa kanila? Magbibigyan ka ba nila ng magandang buhay? Bibigyan ka nila ng magandang opportunity? Ang tanong, ano bang buhay nila? Katulong.
Diba? Ano ba yung ginagawa nila? Ganun pa rin. At ilang years na ba sila? 20 years na sila doon. Ganun ang susundin mo. Kung susundin mo, yun ang magiging ikaw. Kung sino kasi papakinggan mo, yun ang magiging ikaw. Ngayon sabi ko sa kanya, anong buhay ng papakinggan mo? Pareha sa akin, coach. Ilang years na siya dyan? 20 years na. Mayordoman na nga siya dito eh. O kaya nga, ina-attract mo, gusto mo yung kanyang resulta. 'Di ba? Kung anong buhay niya, magiging buhay mo yan kasing sinunod mo. Huwag mo siyang sundin. Sundin mo yung mga taong kaya kang bigyan ng magandang opportunity, kaya kang bigyan ng magandang buhay. 'Di ba? Kasi nga, sabi ko lagi, kung sino kasi yung papakinggan mo, yun ang magiging ikaw. Sige, sumama ka dun sa 5 sugarol, pang-ilan ka na, pang-anim ka na. Sama ka dun sa 5 marites sa kanto, pang-ilan ka, pang-anim ka na. 'Di ba? Makinig ka dun sa mga taong negative, pang-ilan ka na. Kasama ka na nila. 'Di ba? Huwag makikinig sa environment sa labas na negative. Mamili ka ng papakinggan mo. Dapat aware ka sa mga pinapakinggan mo. Kasi kung sino yung magiging pinapakinggan mo, yun kasi nagiging ikaw. 'Di ba? Ngayon, kung sa tingin mo kausap mo negative, negative na yung kanyang topic, edi lumayo-layo ka na. 'Di ba? O ano ka na, kumbaga talon ka na. Example, kausap mo negative ngayon. Pag negative ng binabanat, talikod ka na. Huwag ka nang makinig kasi lalasunin na ng utak mo. Lalong-lalo na kung hindi pa builded yung mindset mo. 'Di ba? Kasi, example, may kaibigan ka. Ini-invite mo, pak, sa likod. Sis, invite. Ay, ano rin, yung live, ay, na-scam yan. Ako, na-scam yung ano ko, kapitbahay ko. Goodness, daw, pak, kapitbahay lang yan na-scam. Sino kapitbahay? Si ano, sabi kasi ni ano, sabi lang pala ni ano eh. Pinaniwalaan na, naging totoo agad. 'Di ba? Tapos ngayon, pinakinggan mo, oo nga, ano, baka scam nga. Member ka na nga ng Lidgod, baka scam nga. Kung scam ang Lidgod, pagka member mo palang black ka na. Dito kami, oh. 'Di ba? Baka daw scam ko siyang Lidgod. Ang tanong, scam ba? Nasa Lidgod, member ka na nga eh. Naging scam patuloy na member ka na. Ang mag-i-scam sa'yo, sarili mo lang dahil negative ka. Magiging labas niyan, scam dahil titigil ka, dahil nakinig ka sa mga negative. Yun ang maging scam. 'Di ba? Oh, ang dami niyan. Kahit huwag mong sabihin, ako lang nakakaranas yan. Ang daming nakakaranas niyan. 'Di ba? Inong tipong ikaw asang-asa ka kasi nga sisiran mo ng opportunity. Ito, kababata ka, kilala ko, kumare ko. Ito magtitiwala talaga to sa akin. Nung siran mo ng opportunity, ay, scam yan, ayoko dyan. Talaga sis, scam to. Talaga mari, scam to. Bakit? Ay, nako, si ano doon, na-scam. Kahit ibang company nag-scam. Scam daw, plus pasukin ka. Ibang company naman pinasok nila, scam pa rin tayo. Hindi naman si Libud ang pinasok. Nakarinig lang yan sa labas. Naging totoo na. Ikaw naman, na member na ng Libud, naniwala ka, tumigil ka. Ayun, scam talaga labas doon. Kahit ikaw mismo nag-scam sa sarili. Kaya, aware ka sa mga papakinggan mo sa labas. 'Di ba? Makinig ka doon sa mga taong may alam at may resulta. Huwag kang makinig doon sa mga tao na nasa labas na wala namang kaalam-alam, kundi bantayan lang yung buhay ng may buhay. Bantayan lang yung kapitbahay na may sariling buhay. 'Di ba? Hindi nila binabantayan sarili nila. Bantayan mo sarili mo. Makinig ka sa mga taong nagtuturo ng tama. Makinig ka doon sa mga taong mabibigyan ka ng magandang opportunity, magandang buhay. Okay? Pero yung mga nagsasabi sa'yo dun sa labas na, ay dito ka na lang, bibigyan kita ng company, bibigyan kita ng opportunity, bibigyan kita ng negosyo at babaguhin ko buhay mo, dun pakinggan mo yun. Pero kung hindi ganun yung ano-offer niya, edi wag ka na makinig doon. Niwala ka, pakinggan mo sarili mo. 'Di ba? Mayroon pa mga banat, scam daw si Libgod, baka magsara. Paano magsasara si Libgod? 'Di ba? Kahit dito maging kalansay na lang tayo, hindi pa magsasara ang company natin. 'Di ba? Walang subscription business model na nagsara. 'Di ba? Nakadepende kasi yan sa kung gaano kalalim ang alam ng tao. Kaya ganun lang yung iniisip nila. Negative. Kaya sabi ko nga, mamili ka ng papakinggan mo. Huwag kang makikinig sa mga negative. Walang may tutulong sa'yo.
Sisirain lang nila yung pangarap mo. Sisirain lang nila yung gusto mo sa buhay mo, gusto mong marating. Di ba? Ito na lang. Sample na lang. Magkwento ka. Kwento lang naman to ha. Positive at negative kikwentuhan mo. Yung negative na tao kikwentuhan mo, gusto kong magkaroon ng bahay, gusto kong magkaroon ng sasakyan, gusto kong makapag-travel around the world. Anong feedback niya sa'yo? May kililing ka na. Sasabihin mo, nangangarap ka ng gising. Pag negative kausap mo, tatawanan ka talaga. Kaya sabihin mo, pak, nalilipasan ka na ng gutom. Yan ang sasabihin sa'yo pag negative kausap mo. Pero pag positive sabihan mo niyan, gusto kong mabagong buhay, gusto kong magsasakyan, gusto kong magkaroon ng bahay, gusto makapag-travel around the world. So, supportahan ka niyan. Part, naniniwala ka sa'yo, kaya mo yan. Pag mga positive ang kausap mo, naniniwala kong kaya mo yan. Naniniwala akong mangyayari sa yan. Maniwala ka lang, imomotivate ka pa niyan. Pag positive ang kausap mo. Pero pag negative ang kausap mo, kikwentuhan mo ng ganun, tatawanan ka, lalaiting ka pa. Baka sabihin ka pang may tuliling ka na. Diba? Totoo yan. Maniwala kayo. Ganun talaga yan ang buhay. Ganun talaga ang buhay. Kaya maniwala ka dun sa mga taong nagbibigay ng value. Huwag dun sa mga taong sisirain ng pangarap. Okay? Patayin lahat ng negative. So, ako ubos lahat ng kalahati ng population sa Pilipinas. 95% mo malalaga sa Pilipinas. 95% kasi negative sa Pilipinas. Nako, lagot. Joke lang. Sa isip ba natin, patayin ang negative sa isip natin. Hindi yung taong negative. Mauubos sila. Di ba? Yung negative na nasa isip natin, kunti lang daw matitira, sabi ni Kusrod. Kunti lang matitira, no? Di ba? Joke lang yun. Yung nasa ano, nasa isako na lang daw sabi. Di ba? Yung negative na nasa isip natin, yun ang patayin. Hindi yung tao. Kasi, nako, 95% sa population sa Pilipinas, negative. 5% lang ang positive. Kasama na tayo dun sa 5%. Alright? Kung ikaw negative ka, kasama ka dun sa mga, anak ko, wala, matakot. Bahala ka. Hindi kayo liligtas ni Coach Rodney. Next, no? Ito pa, no? Ito yung pinaka-importante sa lahat, no? Kung gusto mong magtagumpay at magkaroon ng freedom sa buhay, huwag kang mag-quit. Di ba? Totoo yan. Sabi pa nga, quitters never win. Winners never quit. Huwag kang mag-quit. Lord, nakakaranas ka lang ng mga konting mga problema dyan sa labas, aayawan mo na. Problema mo lang, subscription, mag-quit ka na. Gano'n ba kalaki pangarap mo kaysa dun sa 600 pesos na subscription mo? Naghahangad ka ng 1 million o milyon-milyon o mabagong buhay. Subscription, takot na takot ka, problema mo na. Iba ka mali yata. Mali yata yung mentality yan. Tama? Coach Christian, gusto mabago ng buhay nila. Pero subscription lang, ayaw. Naghahangad nilang kumita ng malaki subscription, takot na takot. 600 pesos per month. Weekly pa start pa lang, bawi na subscription kung talagang totoong naglilive good ka eh. Once na nagkakaroon na kasi ng subscription, ang iniisip, ting-ting ng tao, iniisip agad nila, mag-quit. Bayad lang naman ako ng bayad, wala namang nangyayari. Ganun kasi agad ang iniisip. Di ba? Bayad lang kami ng bayad ng subscription, wala namang nangyayari pa. Titigil na lang ako. Pinagpalit ng 600 pesos kaysa dun sa pangarap niya. Di ba? Yun ang mahirap. Napaka-simple ng negosyo natin. Overhead expenses, 600 pesos per month, 20 pesos per day. Ito yung pinaka-overhead expenses natin. Ang negosyo natin international, worldwide, weekly commission, monthly commission. Grabe. Hindi nakikita ng iba. Bulag yung iba. Kaya nag-quit.
'Di ba? Nangyayari lang kasi dyan, hindi kasi naintindihan ng business, hindi inaral ang business, 'di ba? Hindi inunawa ng malalim, hindi inaral kung ano nga ba ang tinatawag na subscription business model. Kaya once na magkakaroon na ng subscription, pag-quit na lang ang naisip. Marami akong member na ganyan, 'di ba? Part, renew na tayo subscription. Ah, 4 na buwan na ako nagre-renew subscription, ayoko na. Magki-quit na ako, edi go. 'Di ba? Hindi tayo nagkulang mag-educate, mag-training, magturo lahat. Halos na nga mamaos na tayo sa kakasalita. 'Di ba? Ginawa natin lahat. 'Di ba? Ginawa natin yung part natin. Ang tanong, ginawa ba niya ang part niya? 'Di ba? Mahirap yan. Kaya dapat intindihin natin. Once na kasi nagkakaroon tayo ng subscription o kunting problema, huwag nating isipin mag-quit. Isipin natin kasi ang kapalit nito, time and financial freedom. Freedom kasi, dalawang klase kasi ang freedom. Merong time freedom, merong financial freedom. At yung dalawang yun, kaya nating makuha sa lidgod. Bakit? Marami namang tao dyan na mayroong time freedom eh. Pero financial freedom meron? Wala. Yun po yung mga tambay. Mga tambay maghapon talaga, free time yan. Tambay. Ang dami nilang oras. Ang tanong, ang bulsa, may laman? Meron ba silang financial freedom? Wala. Time freedom lang meron. Mga empleyado naman dyan. Meron silang kunting financial freedom, pero pagdating sa time freedom, wala sila. Bakit? Nakatali sila. Nakatali yung oras nila doon sa kanilang boss. Wala silang sinatawag na time freedom. Meron silang financial freedom. Diba? Dito sa Libgod, the moment na build mo, nagkaroon ka ng rank, dalawang makuha nating freedom. Time and financial freedom. Ganun kaganda negosyo natin, guys. Yun ang hindi nakikita ng iba. Kaya naiisip agad, mag-quit. Diba? Mag-quit. Yan, mahirap kasi yan eh. Pag yan na yung mentality natin, yan na yung iniisip natin. Next month, pag di ako kumita, mag-quit na ako. Pag kumita lang ako ng, meron pa ganitong mindset, pak, bayad siya ng subscription ngayon. Nakatanggap siya ng 25 cents. Okay lang. Next month, baka malaki na to. Bayad ulit siya ng subscription. Pak, nakatanggap siya ng $2. Iisip na siya eh. Lugi na yata ako ah. Diba? Next month, bayad ulit siya ng subscription. Naging $2.50 ang subscription, ang commission niya. Pak! Subscription mo, $10. Scam to. Scam daw. Hindi niya kasi naintindihan. Diba? Hindi niya naintindihan na yung income, palaki na ng palaki. Wala pa nga siyang effort na paano pang may effort pa siya. Diba? Ayun, nag-isipan niya, mag-quit. Lugi daw siya eh. $10 binabayad niya, tapos ang commission niya, $2. Nag-quit na lang. Ang masaklap, dun sa baba niya, may nag-silver, may nag-gold. Walang yan na yan. Di ba? Yun ang problema sa hindi inaral ang business. Laser focus ka lang sa goal mo. Ka magpapadistract dyan sa 620 pesos per day. Di ba? Di ka nga nanghihinayang na yung buong income mo ng isang buwan, di mo na malay kung saan napunta eh. Di ba? Nanghinayang ka ba? Wala. Dito goal kasi ang binubuo natin. Pangarap. Pangarap kasi pinag-uusapan natin dito. Pero yung capital, yung overhead expenses natin, hindi ka masasaktan. Lalo na pag wino-workout mo. Laser focus ka lang sa goals para hindi ka maligaw. Diba? E pangarito, tuloy sa laban. Huwag kang magpapapikto sa sinasabi ng ibang tao. Meron kasing nagsabi na, Part, nako, bayad ka lang ng bayad sa subscription, mamumuti nilang ang mata mo. Pak, ngayon sila na namuti yung mata doon sa kanilang login. Hindi na, hindi, hindi na nabuksan yung kanilang account doon.
Pinapabayad naman sila ng 3,000 para mabuksan daw ang kanila. Pak, nang nagbayad na. Hindi na sila ngayon, ang nangyari? Nagkalit-silitsi na ngayon. Hindi tayo nagkulang mag-educate. Kaso nga lang, nag-quit kasi nga gustong yumaman ng wala sa proseso. Gustong shortcut eh. Kaya naligaw talaga ng landas. Laser focus ka lang. Okay? Napasok sa sa greediness. Pasok ka talaga. Okay? So, ito lagi tatandaan natin. Bago mo isipin mag-quit kay Live Good, isipin mo muna ng 2,000 times kung tama ba yung gagawin mong desisyon. Kasi sa simpleng maling desisyon mo, maraming buhay maapektuhan. Buhay mo, future ng family at generation niyo. Sa simpleng tamang desisyon, sobrang daming tao ang mababagong buhay. Generation mo at yung mga taong nakasunod sa iyo. Okay? Nakadepende to sa sarili mong desisyon. Kaya pag nag-decide ka, isipin mo muna ng malayuan, isipin mo muna ng 2,000 times. Kasi simpleng maling desisyon talaga habang buhay mo ng pagsisisihan niya. Alright? Ganun lang yan. Babasahin ko yung mga comment kasi parang ang gaganda ng comment dito eh. Yes, ang daming successful na career nila sumasalip pa din kay Live Good kasi ibang-iba ang nagagawa ng passive income compared sa active income. Ayan, nagkamali, greediness, ayun napasok, 'di ba? No get rich quick scheme mentality. Yes. Parang gera lang 'yan. No retreat, no surrender. Kaya sulong lang. Yes. 'Di ba? Yes, tama, baka pati mga kapitbahay mo mabago mo ang buhay. Yes. Actually ito kasi 'di ba? Maraming tao talaga na nagkamali ng desisyon. Nung time na na-realize nila na si Live ang gandang opportunity tuloy-tuloy kasi nga minsan nung last year dito sa Live maraming mga member. Kaso nga lang nagsitalunan dun sa mga ibang company. Ang pinasokang company is scam. Na-realize nila na si Live pala hindi scam at hanggang ngayon namamayagpag at top 1 sa buong mundo. Bumalik ngayon sa Live Good. 'Di ba? Hindi na nila mabuksan ang kanilang account, member ulit sila. 'Di ba? O di kaya ayaw na nila dun sa linya nila kasi nga yung kanilang upline na sinamahan nawala, yun ang nagpasimuno na tumalon, ayaw na nila dun maglinya. Naglinya ulit sa ibang linya. Pero nasa Live pa rin. So ibig sabihin, sinayang niya lang yung unang puhunan niya at yung oras niya. 'Di ba? At isa pa, yung kanyang integrity. Yun po yung isang nakakasira. Kaya bago ka mag-tweet, isipin mo muna kung ano yung magiging feedback sa buhay mo. Okay? At isipin mo rin kung hindi ka mag-quit, ano yung mangyayari sa iyo. Long term, 5 years, 2 years, 3 years from now. Ganun dapat ang mindset natin. Bago tayo magdesisyon. Kasi mahirap yung halahala ka lang magdesisyon. Alright? Naisipan mo lang, gagawin mo na agad. Mali yan. Next, eto. Napaka-importante nito. Time is gold. Diba? Siguraduhin mo na yung oras mo, yung mga libreng oras natin, hindi ko naman nilalahat. Alright? Kasi meron namang mga wala talagang oras o meron talagang iba, ayaw lang magbigay ng oras. Alright? Hindi priority. Kasi mayroon talagang tao na, coach, sobrang busy ko talaga kaya hindi ako makapag-attend ng training. Makikita mo nagkikimbot-kimbot dun sa TikTok. Makikita mo nagla-live. Wala daw oras. Sabi ko, part hindi ka walang oras, wala ka lang priority, hindi mo priority negosyo. 'Di ba? Pero gustong-gusto makapag-for good, gustong-gusto mag-success. Guys, wag yung sasayangin yung mga oras natin. Alam kong ikaw OFW ka, kung meron ka pang 7 hours na rest time, bawasan mo ng 2 hours o 1 hour yung tulog mo. 'Di ba? I-convert mo to business. Alright? Kasi hindi naman lahat ng OFW mahigpit yung amo eh. Minsan dyan mahigpit sarili mo lang. Ayaw mo lang magbigay ng time.
Mas binibigyan mo pa yung mga ibang bagay na hindi nakakatulong sa'yo ng oras. Like ano, panonood ng video sa Facebook, YouTube, TikTok, pakikipag-uusap doon sa mga taong hindi ka naman mabibigyan ng magandang buhay. Di ba? Yan lang yung sinasayang yung oras. Huwag yung sayangin yung oras, guys. Mas maganda pa nga mawala yung pera kaysa sa oras eh. Ang pera kaya pang ibalik, yung oras hindi na kayang ibalik. Di ba? Di ba? Huwag yung sayangin. Kanina meron na akong kausap. Sabi niya, di ba? Meron daw siyang time. Ang time lang daw niya, ang oras doon ng trabaho niya, 14 hours. Sabi ko, part, yung isang araw, 24 hours. 14 hours ang trabaho mo. So, meron ka pang 10 hours. Saan mo ba ginagastos yung 10 hours? Diba? Hindi nakasabot. Sabi ko sa kanya, part, alam mo, time management lang yan. Dapat marunong kang mag-manage ng oras mo. 14 hours yung work mo, tapos yung 10 hours, saan mo nalalagay yun? Kahit yung kalahati, yun yung 5 hours, yun ang negosyo mo. Sobrang laking oras yun para sa negosyo mo. 'Di ba? Paano pa kaya kung hindi lang 10 hours ang libreng oras mo? Hatiin mo lang yun. 6 hours tulog, 6 hours part-time. Yung ibang oras yun ang trabaho mo sa ano? Diyan sa abroad, diyan sa amon. Time management talaga. Magbabase yan kung paano mo hati-hatiin yung oras, kung productive ba yung oras mo every minute, second, o sinasayang mo lang yung oras mo. Doon sa mga bagay na hindi naman nag-generate ng income sa'yo. Ikaw mamili. Ikaw naman ang aali ng effort mo eh. Kung yung binibigyan mo ng effort, pakikipag-usap doon sa jowa mo na binubula ka lang naman, edi halago. Ay, grabe na to po sa binubula. No? Hindi ko. Joke lang yun ah. Yung oras mo, binibigay mo lang doon sa mga bagay na hindi naman mag-generate sa'yo ng income, passive income, it's up to you. Gamitin, ito guys, gamitin nyo yung oras nyo sa tama. Kasi kahit sabihin naman natin na yung oras natin masayang, hindi na po babalik yan. Meron akong kwento, napanood kong movie. Diba? Um, bilyonaryo siya, bilyonaryo. Diba? Ang ang taning ng buhay niya hanggang bukas na lang. Bukas na lang daw, mamamatay ka na. Diba? Ano bang gagawin mo? Ngayon, sabi niya, ang dami niyang pera eh. Ang dami niyang pera, sabi niya, pwede po ba akong magpa-extend ng buhay ko kahit isang araw lang? Magbabayad ako kahit ilang milyon. Bibilhin ko yung oras na yon. Kasi sabi, wala kang mabibilhan ng oras eh. Kung oras mo na. Diba? Ang tanong, saan mo ba ginastos yung mga oras mo nung nabubuhay ka pa? Sinayang mo lang ba sa mga walang bagay, walang kwenta? Hindi yun ang tanong. Ngayon kasi minsan hindi natin alam na nagsasayang tayo ng oras na sobrang importante pala ng oras. Diba? Bilang kasi ang oras natin sa mundong ibabaw na to, ang tanong, saan mo ba gagastusin yung mga oras na yan? Kung mapupunta nga ba yan sa maganda o sinasayang mo lang? Ikaw ang nakakaalam yan, hindi ako. Ikaw na nakikinig ngayon, saan ba ginagawa yung oras mo? Binibigay yung oras mo? Nililibang mo lang ba sarili mo o kung saan-saan lang? Ginagastos mo lang yung libreng oras mo sa walang kabuluhan? O pwede mong gastusin yung oras mo rito sa libgod na pwedeng magbigay sa'yo ng magandang buhay? Yun lang. Ikaw ang nakakaalam yan, hindi ako. Ikaw naman ang nakakaalam ng oras mo. Alright? So hopefully, huwag tayong magtapon ng oras. Kasi napakaraming 50-50 dyan sa ospital na nangangailangan gusto pang mabuhay. Ikaw na napakarami mong pang buhay, sinasayang mo lang yung oras mo. Mararamdaman lang naman natin yung oras pag malapit na tayong malapit na tayong mag-expired eh. 'Di ba? Mapaisip ka, sana pala nung nabubuhay ko, ito pala nagawa ko, 'di ba? Wala na, mag-expired na yung load mo eh. Coach, Coach Rodney, mag-expire na yung load mo, doon pa naisip, ay mga ito pala. 'Di ba? Huwag mo sayangin yung oras mo sa buhay. So, ako, ako pinipili ko talaga yung oras ko na gamitin sa tama. Kaysa di ako sayang.
Next, kailangan mo si Libgod. Hindi ikaw ang kailangan ni Libgod. Tatandaan natin. Tandaan mo lagi, ikaw na nagpa-pride-pride ka, hindi ikaw ang kailangan ni Libgod. Ikaw ang may kailangan si Libgod. Sino bang magandang buhay? Ikaw o si Libgod? Si Libgod. Diba? Sa tingin mo ba kung umayaw ka, lulubog si Libgod? Hindi. Umayaw ka man so hindi, si Libgod lilipad. Kaya huwag tayong maging pakipot, huwag tayong maging ma-pride. Ikaw ang may kailangan sa Libgod, kaya gawin mo. Kasi kailangan mo si Libgod, hindi ikaw ang kailangan ni Libgod. Alright? Lagi nating isipin sa sarili mo yan. 'Di ba? Lagi mong itatak sa isip mo na kailangan ko si Libgod. Kailangan ko si Libgod. Hindi ako ang kailangan ni Libgod. Ako ang nangangailangan kay Libgod. Yung iba kasi, minsan hindi nila, ay, ayoko na, wala namang binta sa Libgod. 'Di ba? Binabaliwala ang Libgod kasi nga, hindi nila alam na sobrang kailangan pala nila si Libgod. Mawala ka sa Libgod, wala lang yan kay Libgod. Kung mag-quit ka, wala lang yan kay Libgod. Pag nag-quit ka sa Libgod, sa tingin magsasara ang company natin. Hindi magsasara yan. Guys, sino ang naghahangad mabago ang buhay? Ikaw. Kaya ikaw ang may kailangan kay Libgod. Tatandaan mo lagi yan. Alright? Isaksak mo lagi natin sa isipan yan na tayo ang may kailangan kay Libgod. Hindi ikaw ang kailangan ng Libgod. Kasi yan laging sinasaksak ko sa isipan ko. Okay? Next. Ito. Bakit ka naglibgod? Type. Bakit ka naglibgod? Gusto mo lang ba malibang? Gusto mo lang ba makinig sa mga training or 'di ba? Naiinip ka lang sa buhay kaya ka naglibang-libang kay Libgod. Yung iba naman kasi may naglibgod na nag-break lang ng kanilang jowa, naglibgod kasi para daw makalimutan yung jowa. Nung nagkabalikan, kinalimutan na si Libgod. Nagkabalikan na sila eh. Ginawa lang palang, 'di ba? Pantakip butas si Libgod. Kung. Iyang tanong, bakit ka ba naglibgod? 'Di ba? Ako ha, naglibgod ako para mabago yung buhay ko, para mabago yung buhay ng anak ko, mabigyan ko siya ng magandang future, para mabago ang buhay ng pamilya ko, lalong-lalo na yung nanay ko at mga kapatid ko. Yun po yung pinanghuhugutan ko, yun po yung deepest why ko. Magkaroon ng mga wala, nang wala kami. Anong wala kami? Bahay, lupa, sasakyan, makapag-travel, makapag-savings, 'di ba? Pagkaroon ng magandang buhay. Yun yung yun yung gusto ko. Ikaw ba? Ano gusto mo? Bakit ka naglibgod? 'Di ba? Ngayon ikaw nakakaalam sa gustong, bakit hindi mo tapatan ng aksyon? Bakit hindi mo tapatan ng galaw? 'Di ba? Gusto mo pala mabagong buhay. Gusto mo lang ng time financial freedom. Gusto mo magkaroon ng bahay, makapag-for good. Eh bakit yung galaw mo ngayon waka-waka? 'Di ba? Gusto mo 'yan. Gusto mong babasahin ko yung mga gusto ha. 'Di ba? Sabi dito, for my family, para maging mayaman at kasama pamilya din na mag-abroad, para makuha ang mga pangarap na hindi nakita sa employment, time and financial freedom para sa pamilya. Diba? Ang dami nating gusto sa buhay. Ang tanong, bakit hindi natin gawin? Alam mo naman na makukuha mo yan kay Libgod. Nang hindi, walang nilalabas na halos na capital. Ang ilalabas mo lang dyan, effort, sipag. Makukuha na natin yan. Tumbasan mo lang ng galaw, action. Unti-unti yan ibibigay sa atin. Okay? So, ikaw ang nakakaalam kung ano yung pinaka-deepest why mo. Bakit ka nag-live good? Bakit mo gustong-gustong mag-live good? Bakit gustong-gustong makuha yung mga gusto mo sa buhay? Ano ba yung malalim na dahilan? Ano ba yung malaking why? Ikaw ang nakakaalam. Kaya ikaw ang mag-balance or ikaw yung maggawa ng action. Kasi hindi yung kusang babagsak sa harap mo, yung mga gusto mo sa buhay. Kailangan mong pagtrabahuan yun. Ibibigay yun sa'yo ni Lord kung deserve mo na. Ibibigay yun sa'yo ni Lord kung, di ba,
deserve ka na dun sa mga hinihingi mo. Okay? And then last na to. I'm done. Kailangan mo na patient. Patient is a virtue. Wag na wag kang maiinip. 'Di ba? Wala kasing success na overnight. Sabi pa nga rito, hindi ka yayaman overnight, pero pag nag-quit ka, hindi ka talaga yayaman. Walang madali sa mundong to, guys. Kaya habaan mo yung pasensya mo, kumikita ka man ngayon or hindi, tuloy-tuloy mo lang ginagawa mo. I-consistent mo lang. Natapit na natin kanina yung consistency. I-consistent mo lang, wag kang maiinip. Okay? Kasi yung nakikita mo to, itong si Usain Bolt, yung runner na to, 4 years siyang nag-training para lang tumakbo ng 9 seconds. 4 na taon siyang nag-training, tumakbo araw-araw, umaga at hapon. 'Di ba? Para lang itakbo niya ng 9 seconds. Ang nangyari, dahil sa training, dahil sa araw-araw consistent niyang ginagawa, naging mabilis, sobrang bilis siya. Walang makahabol sa kanya. 'Di ba? Kaya, patient talaga. Kung inaabot ka man ngayon ng inip, huwag kang maiinip. Kung inaabot ka man ngayon ng, 'di ba, tamad, huwag kang tamarin. Ituloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo. Gawin mo lang araw-araw yung dapat mong gawin. Maniwala ka. One day, gigising ka na ng, 'di ba? One day gigising ka na yung gusto mo, nasa harap mo na. Gusto mong sasakyan, nasa parking lot mo na. Gusto mong bahay, tinutulugan mo na. 'Di ba? Gusto mong travel, matatravel mo na. Gusto mong savings, may andun na sa bangko, naka-savings na, nakapangalan sa'yo. One day gigising ka niyan, tuloy-tuloy lang. Pero pag nag-quit ka, gigising ka, muta ang meron ka. Okay? So, that's it. Mag-stop sharing lang ako. Tapos na po tayo, no? Hopefully na um, meron tayong natutunan sa umagang to, no? Wait lang, lilipat lang ako sa kabila. Okay. So, ayan, thank you so much no sa mga nakinig, talagang nag-stay sa ating training, no. Hopefully na napakarami nating na-realize, natutunan, and natapik tayo sa topic natin ngayong umaga, no. And then remind ko lang no sa mga nakapag-enroll this week. All right? Hindi ba kayo nag-enroll this week na meron tayong raffle this week? Pag nakapag-enroll ka ng isa, meron kang entry sa raffle ng 5,000 US dollar. Guys, enroll kayo. Huwag niyo sayangin yung raffle, yung giveaway ng company natin. Mag-enroll kayo. Kung wala ka pang enroll, mag-enroll ka. Kasi meron tayong giveaway, meron tayong raffle. Baka ikaw yung mabunot doon sa raffle natin. Walang pinipiling swerte. Pag oras mo na ibibigay sa'yo ni Lord. Enroll ka para magkaroon ka ng entry. Enroll ka, isa, dalawa, kung ilan man yung kaya mong enroll this week. Kasi nga, this week, meron tayong raffle. Alright? Kaya mag-enroll ka habang hindi pa nagka-cut off, habang hindi pa nagpipayday. Mag-enroll ka para meron kang entry. Kikita ka na weekly pa start, meron ka pang entry. Alright? So, enroll people para sa ating raffle. Okay? Ginawa yan ni Ben para matulungan ka, mapalaki yung team mo. Alright? At syempre, baka ikaw ang mabunot sa 50,000 o 300,000 pesos na raffle. Okay? Sobrang laking tulong para sa atin yan pag tayo nabunot. Alright? So thank you so much po sa lahat ng nakinig. Hopefully no na mayroon kayong natutunan. Hindi ko sinayang yung oras mo. Hindi ko, di ba, pasensya na kung meron man tayo doon mga nabanggit na, di ba, minsan ma-heart ka pero mas maganda kasi yung real talk. Kisa naman magbulahan na lang tayo. Alright? So yun lang. Thank you so much sa inyong lahat. By the way, I'm Coach Glenn Bernal. And back to you, Coach Jocelyn. Ayan, napakadaming learnings na panibago na mababaon natin sa ating negosyo sa araw-araw. So, ayan, tawagin ko lang po si,
ang ating ultimate queen, Coach Jana Montison. Baka may idadagdag ka pa. Welcome to Everyone! Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Ultimate Fire Community! Ayan, mega shout out sa mga business partners natin na talagang nakinig kay Coach Glenn at shout out sa mga business partners natin na talagang nakatulog na, no? Kaya bakit chikita yung sounds, yung music ni Mentor nang sa ganun, ma-alive, no? Yung mga business partners natin na dito. So anyway, palakpakan naman natin yung ating trainer na former seaman, char lang. Di ba? Dating mandaragat na grabe, napakagaling mag-talk, napakagaling man-inspired, mag-motivate. So even though ako, grabe no, natapik, so na-inspired sa mga tinakil ni Coach. At the same time, palakpakan din natin yung ating pinakamagandang host na si Coach Jocelyn Vasquez, no? Malabar Bidal, Coach Roddy. So anyway, I really appreciated yung mga business partners natin nandito, no, na kahit puyat, na kahit pagod, but still yung commitment andito para maka-attend lang ng magandang training for us to able na ma-motivate, for us to able na magkaroon ng malalim na foundation, for us to able na talagang mangarap pa ng husto dito sa negosyo na meron tayo. So, grabe yung mga tinakil ni Coach Glenn. So, inadapt or tinakil lang naman niya yung mga don't and do's na kailangan mong gawin or hindi dapat gawin dito sa pagnenegosyo natin. Di ba? So, yung una, ano yung kailangan? Kailangan hindi ka dapat madrama. No, madrama, ano pa ba yung pagiging negative? Di ba? So, kailangan dito partners, tanggalin natin yung pagiging negative. No, sabi pa nga, if you want to become a successful people, copy and listen to the successful people. So kung kailangan mo daw maging successful, so syempre yung gagayahin mo yung mga taong may mga pangarap. Parang ano lang, like for example, 'di ba gusto mo maging swimmer, 'di ba? So saan ka makikinig? 'Di ba? So syempre dun ka sa mga athletic na marurunong lumangoy. So parang ganun lang. So pakinggan natin yung mga sa tingin mo na makakatulong sa iyo for you to able na talagang makuha mo yung goal, yung pangarap mo dito kay Livgo. And naniniwala ako na dito sa 51 participants na andito, lahat po tayo dito may mga pangarap. Di ba? Sabi pa nga, kung sino yung sasamahan mo, ayun yung magiging ikaw, partner Rosidilio, partner Coach Janet, no? Partner Annalyn pa man yan, partner Sofia Nadir, no? Partner Emilita. So, kailangan dito sa negosyo natin, parang pamilya na tayo. So, dapat walang aalis sa pamilya natin na hindi mayaman. Okay lang ho ba yon, Coach Rodney? Dapat sa pamilya natin walang aalis, no? Walang mag-quit-quit ng hindi mayaman. No, kasi yung negosyo natin, partner Janet Arnoco, talagang napaka the best. Walang papantay, walang tatalo. Sabi pa kanina ni Coach Glenn, ginagawa mo si Livgo dahil kailangan mo siya, hindi sa gusto mo lang. Kailangan mo for you to able na magkaroon ng breakthrough, for you to able magkaroon ng time and freedom. Kasi si Live Good lang ho yung pinakamadali sa pag-abot ng pangarap. Although, hindi ko siya masasabing madali, mahirap din po siya. Pero sa lahat ng mahirap, ito po yung isa sa pinakamadali sa pag-abot ng goal, ng pangarap. Lalo na pag OFW tayo, no? OFW ka, I'm sure magaling ka kasi hindi basta-basta yung pag-ibang bansa. Pagluwas ng ibang bansa, partner Annalyn, no? Ang daming requirements, ang daming, di ba, mga i-memorize sa mga lingwahe, no? Ang daming mga etchiborechi. So, nagawa nyo nga mag-ibang bansa. So, what if dito sa negosyo natin, partner Mary Joy? Di ba? So, magaling tayo. Naniniwala ho ba tayo na lahat tayo magaling? Di ba? Yes, magaling tayo. So, syempre, naniniwala ako na ikaw, partner Nenebet, char lang, Nenebet, di ba? Coach, Christian, magaling tayo. So what if yung galing natin, ilaan natin dito kay Live Good, no? Ilaan natin dito kay Live Good at the same time, i-adapt mo yung mga tinakil ni Coach Glenn kasi I'm sure pag na-adapt mo yon, no wonder, no, magkakaroon ka ng breakthrough dito kay Live Good. So marami ng buhay ang nabago, no, marami ng buhay ang nagpatunay kasi bakit lagi kong sinasabi na yung negosyo natin sobrang lalim, 'di ba? Sobrang lalim. Why lalim? Why sobrang lalim? Kasi hindi po ito pang short term, hindi po ito pang laro-laro lang, hindi din po ito pang long term, bagkos yung negosyo natin lifetime. 'Di ba? Hanap buhay na panghabang buhay wherein dito na tayo tatanda. No, dito na tayo magkakaasawa. Baka yung mapapangasawa ko andito pala. So hanapin ko nga kung andito ba. Char lang. 'Di ba? So dito na tayo magkakaroon ng ng parang talagang literal na dito tayo aasenso. Kaya sa mga business partners natin na andito, kapit ka lang. No, wag mong tingnan yung ngayon, tingnan mo yung magiging future mo, yung vision mo, 'di ba? Nabanggit ka na ni Coach Glenn na mag-laser focus ka lang. Why? Yan lang din yung ginawa namin nila Coach Glenn, no? Na mag-focus ka lang, wag kang hihinto hangga't hindi mo nakukuha yung goal mo. Literal na mahihirapan ka sa pag-abot ng pangarap mo kasi lahat po ng mga successful na tao nahirapan po sa pag-abot ng pangarap. Then of course, dahil pangarap mo yan, so kailangan mong abutin kasi wala akong pangarap na naaabot na hindi inaabot.
Di ba? Like for example, partner Nenebet, di ba? Gusto mong kumain, di ba? Tapos hindi mo inaabot yung pagkain, makakakain ka ba? Di ba? So, syempre, parang pangarap lang din. Kung may pangarap ka, kailangan mong abutin. Advantage lang dito sa negosyo natin kasi dito, magiging maganda yung buhay mo. Magandang buhay. No? Di ba? So, we're in, magsisipag naman lang tayo kay Live Good na lang. No? Sipagan natin, i-grind natin. Di ba? So, of course, i-adapt natin yung mga don't, yung mga hindi dapat at mga dapat gawin sa pagnenegosyo ng mga tinakil ni Coach Glenn. So, yun lang, no? So, I really appreciated. Palakpakan natin yung bawat isa, no? Kasi I'm sure na kahit napupuyat na kahit napapagod na, but still yung commitment andito, magkaroon lang na maraming learnings, maraming kaalaman for you to able na magkaroon ng malalim na foundation. So, yung foundation na yun, partner, Coach Lydia Vivas, ayan yung ang foundation mo na kahit anong taong negative, taong dream stealer, kahit anong unos, hindi ka matitibag kasi bakit? Yung mindset mo malalim na. Marami ka ng learnings. Diba? Lagi kong sinasabi na knowledge is power. Diba? Okay lang maging negative sila. Diba? Sabi ko pa nga, even if the others are not, even if the others will not, even if the others cannot, kailangan mo maging positive. Kahit ikaw na lang yung maniwala sa sarili mo na kailangan positive ka. 'Di ba? Kahit ikaw na lang yung maniniwala sa sarili mo na kaya mo kasi walang ibang magle-left up. Sabi pa nga ni Coach Glenn, no, partner ni Netbet, partner Arlene, no, ikaw lang, ikaw makakatulong sa sarili mo kasi useless yung positive na sinasabi ng mga coaches, mentor, useless yung pag-left up sa'yo kung ikaw hindi mo ma-left up yung sarili mo. Kaya lahat nagsisimula sa atin. No, lahat nagsisimula sa iyo sa pag-abot ng pangarap, pagtupad ng pangarap, pagkuha ng pangarap. So kailangan ito yung pinaka-way, no, sa pag-abot ng pangarap yung kailangan natin maging positive thinking. No, so isa sa mga makatulong sa iyo na maging positive thinking kayo pag-attend ng training. 'Di ba? Ano daw yung pag-attend ng training? 'Di ba kailangan nag-a-attend ka ng training, wala kang pinapalampas na training. Hindi ako naniniwala na magkaiba tayo ng oras. 'Di ba? Time is gold. 'Di ba? Alangan pa naman may 24 hours sa Pilipinas tapos ikaw 6 hours lang diyan sa abroad. Hindi po ganoon. 'Di ba? Lahat po tayo may 24 hours, no? Hindi ako naniniwala sa 24 hours na 'yan. Lagi kang naglalaba, naghuhugas, no? So talagang alibis mo na lang 'yan. Sabi pa nga, walang mahirap sa taong may pangarap. Walang busy sa taong may pangarap. 'Di ba? Pag gusto may paraan. Pag ayaw may dahilan, bakit hindi mo gagawa ng paraan? Ikaw maparaan ka, nag-ibang bansa ka para sa, 'di ba? Para sa future ng mga anak mo. Well, pag may ganitong opportunity na kaya pala makasama yung anak nyo, kaya makapag-for good na kahit nasa Pilipinas na lang, but still kumikita. Well, i-grind na natin. 'Di ba? So ito po yung opportunity na matagal na ho nating pinag-pray-pray, mga partners. No, ito na po yung opportunity na talagang makatulong sa when it comes to financial. 'Di ba? Nang dahil ho kay Live Good, tingnan niyo naman nakapagpariband ako. Char lang, hindi pala 'yon. Nang dahil ho sa Live Good, no, natulungan ko yung family ko. Yung family ko ngayon, Coach Rodney, grabe, may apat to akong estudyante na nag-aaral puro college. Hindi ho basta-basta yung pagpapaaral. Mahirap. Di ba? Pero nang dahil kay Live Good, hindi ho ako nahihirapan sa pagpaaral lang. Apat yung kapatid at the same time natutulungan ko yung family ko. Din of course, nagkaroon ng savings ng dahil ho kay Live Good. No? Kaya sa mga business partners na tinaan dito, sa mga hindi pa po nakapagpariband, char lang. Sa mga business partners na tinaan dito na may mga pangarap, mangarap lang ho tayo. No, mangarap tayo kasi kay Live Good wala hong imposible partner sa TIA. No, pinapatawa ko lang yung mga business partners natin kasi natutulog na. Kanina habang pinapakinggan ko si Coach Green, nagmo-monitor ako yung iba akala nila ano si Coach Glenn, radio station. Radio station, IFM, diba? Hindi ganon. Si Coach Glenn nagmo-motivate to inspire you na grabe yung opportunity na pinasok natin, no? So sabi ko, wow, grabe naman to. Hindi man lang nag-cross cam, no? Pinakita pa talaga yung kanyang face, char lang. Diba? Pero I really appreciated, no, na kahit puyat, pagod, ba't silagatin talaga siya? So, syempre, hindi ko din talaga maano yung mga business partners natin kasi nga, puyat pagod. Kaya, yun nga, ito yung opportunity na talagang wala kang boss. Ito yung opportunity na hawak mo yung time mo. Ito yung opportunity na makapagbigay sa'yo ng breakthrough na kahit nasa bahay ka lang, wala kang boss, wala kang iniindang, kahit may iniindang kang karamdaman, kaya makapagpahinga, no? Kahit may iniindang kang karamdaman, but still kumikita ka kasi nagle-leverage ka. 'Di ba? Parang parang ina-adapt mo lang yung kumbaga yung negosyo natin, 'di ba, leveraging business or people's business. 'Di ba? So ito yung business mga partners na dumating yung time na kahit may sakit ka, kahit yung time na, 'di ba, nagpapahinga ka, but still kumikita ka ng passive income kasi nasa people's business tayo. So ito yung opportunity na the best online opportunity to do now na kailangan nating
pang-grind, magsipag, no? Hatawin natin, grind natin hanggang sa magkaroon ka ng magandang buhay kasi lahat ho tayo maganda yung buhay. Basta tuloy-tuloy ka lang. So yan, meron ng mga company ngayon na nagsasilabasan, mga partners kasi may nakita ako na company ngayon na gumagaya kay Live Good. Wherein yung subscription daw ho nila is 80 pesos. Siya lang ha, sabi ko ha, ano kaya yun? Paano ma-maintain yung ano no, di ba? So, tapos, walang product, no? So, sabi ko ha, grabe naman to. So, yun po yung mga company nang dahil nga sa December ngayon, Coach Rodney, di ba? So, talagang madaming magsisilabasan ngayon ng mga fly-by-night na mga company. So, beware ho tayo doon, no? Aware tayo doon. So, much better pag na ikaw naka-encounter ka ng ganun, papangakuhan ka na dito, di ba, hindi ka mahihirapan. Hindi mo naaabutin yung pangarap mo kasi yung pangarap na yung pupunta sa'yo. Di ba, di ba, yayaman ka na walang gagawin. Mga partners, tama na ho yung ganon. Di ba, ako na ho yung nagsasabi sa inyo na wala hong ganon. Kasi kung may mga kung may mga ganon man, di sana lahat tayo mayaman na. Di sana wala ng OFW. Di ba, yung gobyerno nga natin ngayon, nag-aaway-away ng dahil sa pera, no? Nang dahil sa funds, sinahanap, no? Kasi nga walang easy money ngayon, so talagang lahat pinaghihirapan. So kailangan pag legit company, so kailangan nagsisipag tayo. So ayan, beware lang or aware lang kayo sa mga company kasi nga marami nagsisilabasan ngayon. So syempre, matutupo tayo sa mga ganong scenario na walang gagawin, mag-invest lang, yayaman, kikita, wala akong ganon. So syempre, kung magsisipag naman lang tayo, mag-i-invite naman lang tayo, Coach Liza, kay Live Good na lang. At least, napangalagaan natin, partner by isa, yung credibility natin. Di ba yung integrity ng bawat isa? So, syempre, doon hindi masisira yung pangalan mo. So, syempre, ito yung pinaka-opportunity na the best lang. Kasi once na nag-share ka, at least natulungan mo sila. Di ba, kumikita sila. Di ba, hindi ka sisisihin. Bagkus, papasalamatan ka pa. Buti na lang, Coach Roddy. Buti na lang, partner Papay. Buti na lang, Coach Michelle. Nadala mo ako dito kay Live Good. Na the best. Di ba, papasalamatan ka pa. Kaya ingatan natin yung pangalan natin. Kasi yung pangalan natin ni isa lang. Once na nasira yan, wala nang taong maniniwala sa iyo. Kaya pangalagaan natin yung integrity ng bawat isa. So yun lang. Ayan, update ko lang. Magkakaroon tayo ng top earners ngayong December 20. If ever na kumita ka ng $100 and above, i-submit mo yan kay coach, kay mentor, kasi baka makapasok ka. So, stepping stone, no, para mas makilala ka sa community ng Ultimate Empire. At the same time, makapag-inspired ka sa mga business partners na tinaan dito, mag-left up ka, no, na kagaya mo lang sila before, no, so mag-inspired ka na, yun yung nakapasok ka. At the same time, marami mag-idolize sa'yo, no. So, ayan, isubmit mo yan. At the same time, ayan, Merry Christmas, Pasko na, no. Pasko na, 'di ba? So grabe magto 2 years na ho si Livcod. No, 'di ba? So Pasko na New Year, magbabagong taon na. Ano ba yung New Year's resolution natin? 'Di ba? Ano ba yung New Year resolution natin? Mentor, next year pangako ko magsisipag na ako. Mentor, next year pangako ko sisipagan na hatawin ko na. 'Di ba? So dapat yung New Year resolution natin ganun dapat, no. Mentor, pangako ko yung New Year resolution ko makapag for good na ako kasi bakit tinahataw or sinisipagan ko kay Live Good. So, dapat ganun, no? Yung mga positive thinking or yung parang ang positive ka lang, no, sa lahat ng bagay. So, dapat ganun. So, yun lang. Thank you so much, everyone. So, of course, bago po natin tapusin, so, syempre, magkaroon po muna tayo ng closing prayer, no, Coach Liza, Coach Lydia Bibas, nang sa ganun, Coach Janet, mas mabless at mas mag-guide tayo ni Papa God sa negosyo na ginagawa natin. So, yan, ibabalik ko na sa ating pinaka-pretty, pinaka-fresh at pinaka-bata, no, na soon to be millionaire circle ng company dito sa community ng Ultimate Empire. Back to you, Coach Jocelyn Vasquez. Wala kang boses, Coach. Ayan, okay na. Thank you, Coach Jana, and thank you po din, Coach Glenn. Ayan, mag-prayer muna tayo para sa ating mga hiwa-hiwalay. So, sa ngalan naman ng Anak ng Espiritu Santo, Amen. Lord, salamat po sa pagkakataon na ibinigay mo sa amin sa oras na ito, Panginoon, na nagkatipon-tipon kami para po sa dagdag kaalaman na mababaon namin sa daily routine namin sa aming negosyo. Thank you, Lord. At ingatan po, Panginoon, ang ating mga OFW, lalo na po ang kanilang pamilya na nasa Pilipinas, Panginoon. Thank you din po. And i-guide mo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin sa aming mga gagawin daily. So maraming salamat po, Panginoon, at binigyan mo po kami ng pagkakataon na magkasama-sama ngayon sa aming Zoom training. Yan lang po at ibinabalik ko po ang papuri at pasasalamat sa iyo in Jesus' name. Amen.
Ayan, pwede tayong mag-picture, Coach Jana. Yes, okay lang ho ba mag-open cam? Ayan, magpipicture-picture na tayo kasi. Ayan, alam ko magpapahinga na yung mga business partners natin. So, ayan, okay